Siya ay isang halimaw na napapagod sa paulit-ulit na pagpapahiya at nagpasyang maghiganti sa mga pinakadakilang bayani ng sangkatauhan. 13 taon na ang nakalilipas, hinarap ng sangkatauhan ang pinakamalaking hamon sa kasaysayan ng mundong ito, nang magpakita sa kalangitan ang isang misteryosong lumulutang na fortress na naglalaman ng mga sangkawan ng mga halimaw, na nagmarka ng simula ng isang walang katapusang digmaan sa pagitan ng mga tao at ng mga halimaw. Ang ilan sa pinakamatapang na miyembro ng sangkatauhan, na kilala bilang Rangers, ay dumating sa labanan at nagsimula ng isang magiting na pagsisikap na palayain ang sangkatauhan sa mga masasamang invader na ito. Ang pinakamalakas sa kanila ay nakilala bilang ang Dragon Keepers, kabilang ang Blue Keeper, ang Green Keeper, ang Pink Keeper, ang Yellow Keeper, at ang pinakamalakas sa kanilang lahat, ang Red Keeper. Kahit na pagkatapos ng 13 taon, ang digmaan sa pagitan ng dalawang paksayon ay nagpapatuloy dahil tuwing linggo ay isang bagong alon ng mga halimaw ang bumababa sa stadium sa bawat oras. Ang mga keeper ay naruroon upang labanan ang mga ito at alisin ang mga ito sa Earth. Ito ay naging isang uri ng libangan sa mundong ito, kung saan ang mga pulutong ng mga tao ay pumipila para panoorin ang mga laban sa loob ng stadium. Ang reporter ng balita ay nagpapakita ng malaking bilang ng mga tao sa arena, habang ang mga Rangers ay nakabantay sa likuran nila, handang harapin ang anumang mga problema. Sa wakas, nagpakita ang Red Keeper at agad na dinagsan ng kanyang mga taga-suporta at taga-sunod na tumatabi sa kanya upang magpa-autograph habang milyon-milyong tao ang nanonood sa kanilang mga telebisyon. Samantala, isang lalaki ang pumasok sa arena at agad na hinarang ng dalawa sa mga Rangers. Napansin ng red-haired na lalaki na ang pangunahing tauhan ay tila bago sa mundong ito, ngunit sinabi sa kanya na huwag mag-alala, dahil paprotektahan niya siya kahit na ano ang mangyari. Ang lalaki ay tumingin sa paligid ng arena kung saan ang labanan ay dapat na magaganap na mukhang hindi bababa sa isang mall, at nagpapaalala sa taong mapula ang buhok na walang mga casualty sa mga taon, kaya dapat itong maging sapat na ligtas. Aalis na sana siya nang sinubukan ng taong mapula ang buhok na ipakita ang isang flyer sa kanyang mukha, na sinasabing dapat din siyang sumali sa puwersa ng Ranger. Sa lumalabas, ang pagiging isang Ranger ay hindi isang napakahirap na trabaho na gawin. Sa katunayan, ang mga tao ay hinihikayat na maging Rangers dahil lahat sila ay umaasa na maging kasing lakas ng mga keepers balang araw sa kanilang buhay. Tumanggi ang lalaki at aalis na sana, ngunit hinawakan ng blonde na babae ang kanyang mga braso at sinabihan siyang mag-isip muli, at nangako na makipagkita sa kanya upang makakuha ng sagot sa pagtatapos ng gabi. Nagpasalamat ang lalaki sa kanya at nagpatuloy sa loob ng arena, at tumangala para makita ang napakalaking hanging fortress na nakaabang sa itaas niya. Pagkatapos, isang sinag ng kidlat ang sumabog mula sa fortress, at isang grupo ng mga kaaway ang dumapo sa lupa, na nakasuot ng itim na damit. Ang mga tao ay tila hindi napahanga, ngunit sa lalong madaling panahon ang alikabok ay naalis upang ipakita na ang isang malaking halimaw ng tigre ay dumating din sa tabi ng maliliit na halimaw, na kilala bilang mga dusters. Ang mga tao ay sabik sa pag-cheer, habang sila ay nagbubo sa mga halimaw, habang nagtatapon pa ng mga walang laman na bote at iba pang basura sa kanila. Sa wakas, nagpakita ang mga keepers sa loob ng arena, habang sinabi ng Red Keeper sa tigre na hindi nila hahayaang masaktan ng mga halimaw ang sinuman, habang nagpapakita sila ng kanilang mga sarili bago gumawa ng napaka-creepy pose habang ang mga tao ay nagalak sa pag-cheer. Ang halimaw na tigre ay tila hindi nabigla, at sinasabing siya ay ipinanganak dahil sa mga sama ng loob ng tigre na naninirahan sa lupa, at sisirain niya ang sangkatauhan upang ang mga hayop ay muling gumala sa buong mundo. Pagkatapos nito, sinigawan niya ang mga duster na pamwesto at ipakita sa mga tao ang kanilang tunay na lugar. Agad na kumilos ang mga duster, at ang isa sa kanila ay dumiretso sa mga tao na may dalang espada at aatake sana sa isang bata, nang iligtas siya ng blonde-haired na babae sa huling sandali, at sinabihan ang taong mapula ang buhok na kunin ang ina at ang bata sa isang lugar na ligtas habang hinaharap niya ang halimaw. Samantala, ang tigre ay gumagamit ng isang sonic ground blast na nagpapadala ng mga shockwave sa buong stadium, na tumama sa pula at dilaw na keeper habang sila ay itinapon, na itaboy ilang yarda ang layo. Habang ang halimaw na tigre ay natutuwa tungkol sa kung paano siya ang pinakamalakas na halimaw na kanilang nakaharap, ang Red Keeper ay nagpahayag na ang lakas ng halimaw ay hindi pangkaraniwan. Ngunit personal itong hinarap ng Greenkeeper, at kinuha ang isang malaking boulder mula sa lupa bago ito ihagis patungo sa tigre.
Ang ngiti ng halimaw ay agad na naging natatakot, habang inililibing siya sa ilalim ng mga rock, ngunit sa gulat ng lahat, sinira ng halimaw ang boulder at naging pinakamalakas na nilalang sa Earth, si Troccon. Agad na ginawa ng mga keepers ang pinakamalakas na posisyon na posible at tumakbo patungo sa truck upang sirain ito, ngunit ang Troccon ay masyadong up at pinasabog ang mga Rangers palayo sa 1 yardang layo sa isang hit. Lahat sila ay bumagsak sa lupa habang ang mga tao ay tumahimik, iniisip kung ito na ba ang katapusan ng sangkatauhan, ngunit sa kaganhawahan ng lahat, ang mga keepers ay dahan-daang bumangon muli at naghanda para sa kanilang huling pag-atake. Ang mga Duster ay agad na nagumpok sa paligid ng halimaw ng tigre, at nagsimulang mag-usap tungkol sa kung gaano karaming pag-atake ang kailangan nilang gawin bawat isang linggo, habang ang isa sa kanila ay napansin na ang Duster na nagngangalang Fighter D ay naruroon din, kahit na siya ay hindi dapat na nasa shift na ito ngayong linggo. Sinabi niya sa kanila na wala na siyang pakialam sa dramang ito at tumanggi siyang kumilos, habang sinisigawan siya ng iba pang Duster na bumalik dahil malapit nang matapos ang laban. Inilunsad ng mga keepers ang kanilang ultimate blast na lumilikha ng isang malaking pagsabog, habang ang mga keeper ay nakatayo sa isang grupo ng magkakasama, nag-pose habang ang mga tao ay nagagalak sa pag-cheer. Bumalik tayo ng 1 oras sa nakaraan sa ibabaw ng Flying Fortress. Ang lahat ng mga Duster ay nag-aalala dahil hindi sila nakabuo ng isang bagong kawili-wiling halimaw para sa mga keepers upang labanan ngayong linggo. Ang isa sa kanila ay pumunta sa whiteboard at gumuhit ng isang dinosaur, ngunit sinabi sa kanila ng manlalaban na wala na siyang ideya at natulog. Ang isang grupo sa kanila ay nakikipagsiksikan sa radyo upang makakuha ng inspirasyon mula sa kung ano ang gustong makita ng mga tao sa Earth, ngunit wala silang nakuha. Lumalabas na ang lahat ng mga pinuno ng mga halimaw na ito ay nasawi sa loob ng 1 taon ng pagdating nila sa Earth, ngunit nagpasya ang mga keepers na panatilihing sikreto ang lahat ng ito at pinilit ang mga Duster na makipagkasundo sa kanila kung nais nilang iligtas ang kanilang buhay. Sinabi nila sa mga Duster na magkaroon ng mga bagong ideya ng mga halimaw bawat linggo, at labanan sila sa arena para sa publiko. May kakayahan ng mga Duster na ibahin ang anyo ng kanilang katawan sa anumang gusto nila, kaya babaguhin nila ang kanilang hugis sa isang halimaw at magkunwaring kalabanan ang mga keepers bago matalo at bumalik sa fortress. Ang lahat ng mga mandirigma ay may sariling mga disenyo, ngunit wala sa kanila ang tila gumagana. Kapag sinabihan sila ng Fighter D na subukan ang isang tigre, gusto nilang lahat ang ideyang ito, dahil hindi pa sila nakakagawa ng halimaw na tigre, at gumamit ng encyclopedia bilang sanggunian. Habang ang isa sa mga Duster ay nagbabago sa kanyang bersyon ng isang tigre, ang Fighter D, gayunpaman, ay hindi nasisiyahan sa kanyang buhay at tinawag ang iba na isang grupo ng mga talunan na handang matalo bawat linggo. Sinabi niya sa kanila na dapat nilang subukang kumpletuhin ang kanilang layunin ng pangingibabaw sa mundo kahit na nasawi na ang kanilang mga pinuno, ngunit tinawanan lang siya ng iba sa puntong iyon. Bumalik sa kasalukuyan, habang naaalis ang alikabok, nagpakita ang Fighter D, pinagaling ang kanyang katawan habang wala na ang lahat. Sinabi niya sa mga keepers na tapos na siyang maglaro ng kanilang mga laro, at tumakbo sa kanila sa isang napakakalunos-lunos na paraan para sa isang pag-atake. Ang mga keepers ay tila nalilito at nag-uusap sa isa't isa tungkol sa kung ano ang gagawin, dahil wala ito sa script. Ang Red Keeper, gayunpaman, ay nagsasabi sa kanila na huwag mag-alala, dahil haharapin niya ang halimaw na ito at nagsisimulang tumakbo sa kanya. Ginawang espada ni Fighter D ang kanyang mga braso at iniindayog ito sa Red Keeper, ngunit sinabihan siya ng Red Keeper na sundin ang script mula sa susunod na pagkakataon, kung hindi ay mawawasak siya bago gamitin ang kanyang lightsaber upang literal na hatiin siya sa kalahati habang ang karamihan ay nagsasaya sa tagumpay. Bumalik sa fortress, ang lahat ng mga Duster ay tila gamaan ang pakiramdam pagkatapos ng isang mahusay na pagganap, habang ang isa sa kanila ay nag-aalala dahil si Fighter D ay hindi pa rin bumabalik. Napagdesisyonan pala ni Fighter D na talikuran ang kanyang mga kasamahan, habang siya ay bumabalik sa bubong ng arena at nag-transform bilang ang karakter mula sa simula ng video. Nang makumplito niya ang kanyang pagbabago, bumukas ang pinto sa likod niya at pumasok ang blonde na babae at nagtanong kung nakapagdesisyon na ba siya. Si Fighter D ay ngumiti ng nakakatakot at sinasabing mukhang magandang ideya ang pagiging isang ranger, at marahil ay dapat siyang lumabas sa pagsusulit sa recruitment. Tinanong siya ng blonde na babae tungkol sa kanyang biglaang pagganyak, at sumagot lang siya na gusto niyang sirain ang lahat ng kanyang mga kaaway habang nakatingin sa higanteng poster ng Dragon Keepers.
Kinaumagahan, dumalo siya sa programa ng pagsasanay kung saan sinabi sa kanila ng mga opisyal ng programa kung paano nagpakita ang Flying Fortress isang dekada na ang nakalilipas, at nagsimulang lumabas ang mga halimaw mula rito at sinubukang sirain ang sangkatauhan, ngunit ipinagtanggol ng mga Rangers ang lahat. Isang taon pagkatapos ng pagdating ng mga halimaw, sa wakas ay natagpuan ng mga keepers ang isang divine artifact na may kapangyarihang sirain ang anuman at lahat ng halimaw. Patuloy na tumatakbo si Fighter D habang nakatingin sa mga senior officials, at sa kanilang nakakatawang hairstyles. Napagtanto niya na malamang nawala sa mga bagong recruit ang nakakaalam tungkol sa kung paano ganap na nai-script ang buong labanan tuwing linggo, at namumuhay sila sa kasinungalingan. Sinabi niya sa kanyang sarili na huminahon, dahil ang kanyang aktwal na mga kaaway ay ang mga keepers lamang na sum-iris sa kanilang mga amo at nagsimulang mag-utos sa kanila. Pagkaraan ng araw na iyon, pumunta siya sa punong tanggapan ng Dragon Keepers kung saan sinabi sa kanya ng receptionist na wala sa mga keepers ang naririto. Siya ay labis na nalilito at sinusubukang kumuha ng higit pang impormasyon, ngunit bigla siyang tinawag ng may pulang buhok na nakilala niya kanina. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Hebe, isang rookie ranger, habang ang blonde na babae ay dumating sa eksena at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Suzo, bago sinabihan si Hebe na huwag abalahin si D. Masyadong nasasabik ang redhead sa isa pang bagong recruit, at sinabihan siyang huwag mag-alala, dahil naniniwala siyang papasa si D sa pagsusulit hanggat gugustuhin niya ito. Sinubukan ni D na lumayo sa kakaibang lalaki dahil ang nagbagong balat ay medyo marupok at napakadaling masira, ngunit napagtanto niya na matamang nakatingin sa kanya si Suzo. Natatakot siya na baka masira ang kanyang pagbabalat kayo, ngunit sinabihan siya ni Suzo na dapat silang sabay na magtanghalian. Nakahinga ng maluwag si D habang iniisip kung gaano kawalang isip ang mga taong ito, at naghahanda na isagawa ang kanyang plano. Samantala, pabalik sa fortress, ang mga Duster ay naglalaro ng iba't ibang mga larong pambata upang manatiling naaaliw, kapag ang isa sa mga Duster ay tumakbo sa loob at sumigaw na ang mga Dragon Keepers ay darating sa ship. Lahat sila ay natatakot, habang ang mga Keepers ay dumating sa isang helicopter at pumasok sa fortress. Si Fighter A ay agad na nagtanong kung may gusto ba sila, ngunit sinabihan siya ng Red Keeper na huwag mag-alala dahil wala siya rito para pahirapan sila. Inilagay niya ang kanyang mga armas sa manlalaban at sinabing lahat sila ay mga kasama na nakipagkasundo sa kanilang sarili, at sinabihan siyang ngumiti. Ang Blue Keeper ay hindi natutuwa, gayunpaman, at sinasabing hindi ito nakakatawa dahil sinubukan ng isa sa kanila na ay lahad ang kanilang mga pagganap, at ipinagkanulo ang mga Rangers sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa script. Tinanong niya kung ang lahat ng tao sa fortress ay nakikipagsabuatan laban sa kanila, ngunit sinabi nito sa kanya na kumilos si D sa kanyang sarili at walang sino man sa kanila ang sumusuporta sa kanya. Nang marinig ito, ang Blue Keeper ay sumigaw sa gitna ng iba upang ipakita ang taksil na hindi sumunod sa script. Tahimik ang lahat, habang sinasabi sa kanya ng isang takot na Duster na hindi pa bumabalik si D mula kahapon, at mukhang hindi na nila siya nahahanap kahit saan. Nagalit ang Blue Keeper at hinawakan ang kanyang kwelyo, nagtatanong kung tinatakpan siya ng mga ito, ngunit sinabihan siya ng Red Keeper na magpalamig dahil hindi nila kasalanan na ang isa sa kanila ay nagtaksil sa mga Keepers. Sinabihan sila ng Red Keeper na ipagbigay alam sa punong tanggapan sa sandaling makuha nila ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni D, at ipinaliwanag pa na nagsasagawa sila ng ilang mga hakbang sa kaligtasan upang matiyak na wala sa mga ito ang mangyayari muli. Ipinakilala niya sila sa dalawang senior rangers na nagngangalang Aren at Shinta, na titira sa loob ng fortress mula ngayon, at ang lahat ng mga Duster ay magtatrabaho sa ilalim ng kanilang pangangasiwa. Tahimik ang lahat, ngunit galit na galit ang Fighter C sa paglabag na ito sa privacy, at nagsimulang sumigaw sa mga keeper na hindi nila basta-basta mapapagpasyahan ang lahat ng hindi man lang sila kinonsulta, at sinusubukang lapitan ang kanilang mga mukha. Ngunit ang Blue Keeper ay naghatid ng isang mabilis na malakas na sampal sa kanyang ulo, na nagpatahimik sa kanya ng ilang sandali habang siya ay muling nagre-regenerate. Ang Fighter A ay agad na humingi ng tawad at nagmakaawa, na nangangakong susundin ang kanilang mga utos ng perpekto. Ang Red Keeper ay nagpakita ng isang huling gawa ng lakas at sinuntok ang isa sa mga higanteng haligi sa pira-piraso, na nagbabanta sa kanila na kung sino man ang magtangkang ipagkanulo sila, buburahin niya sila sa mundo. Bumalik sa Earth, sa wakas ay nakakakuha si D ng masarap na pagkain ngunit hindi talaga alam kung paano kumain ng maayos na tila nakakuha ng atensyon ni Suzo.
Ngunit agad silang nagsimulang mag-usap tungkol sa ibang bagay. Ipinaliwanag ni Suzo na ang mga Dragon Keepers ay hindi nananatili sa isang lokasyon, dahil mayroon silang ilang mga kuta sa buong lungsod, at sinabi ni Hibi na ang mga Keepers at ang mga Rangers ay hindi lamang nakikipaglaban sa mga halimaw, kundi tumutulong din sa mundo sa pamamagitan ng paghawak ng mga kle ng drive at kahit na tumulong sa mga lokal na kaso ng pulisya. Nang hindi masyadong iniisip, nasabi ni Dee na malulungkot talaga ang publiko kapag nalaman nilang scripted battle ang lahat. Parehong napatigil sa pag-uusap sina Suzo at Hibi, gulat na gulat, habang si Dee ay nagtataka kung paano niya pagtatakpan ang pagkadulas ng kanyang dila. Sa kabutihang palad, nagsalita si Suzo at nagtanong kung napanood din niya ang parehong video sa internet na nagsasabing lahat ng mga laban ay scripted, at agad na sumang-ayon si Dee para iligtas ang kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang sandali, parehong umalis sina Suzo at Hibi dahil kailangan ni Suzo na maghatid ng sulat sa Red Keeper, habang si Hibi ay kailangang bumalik sa lugar ng pagsasanay. Nang marinig ito, biglang nagplano si Dee na maabot ang Red Ranger at tinawag ang isang bata na nagpakuha ng litrato kasama ang dalawang Rangers kanina. Hiniling niya sa kanya na ipakita ang larawan, at pagkatapos na ituon ang pansin sa mukha ni Hibi, matagumpay siyang nag-transform bilang siya. Ang bata ay takot na takot at tumakbo palayo, habang si Dee ay nagpasya na sundan si Suzo sa punong tanggapan ng Red Ranger. Tinanong ni Suzo kung hindi siya kailangan sa istasyon ng pagsasanay, ngunit sumagot si Dee na sinabi ng mga seniors na holiday ngayon, kaya naisip niyang tutulungan siya nito. Nagsimula silang maglakad ng tanungin ni Dee kung ayos lang kung ihahatid niya ang sulat sa Red Keeper, at pagkatapos ng hitsura ng pagkamangha, sumang-ayon si Suzo at iniabot sa kanya ang sulat. Nagtatago pala siya ng steak knife sa kanyang bag habang balak niyang tapusin ang Red Keeper, sa sandaling magkaroon siya ng pagkakataon. Pinagmasdan ni Suzo ang kanyang mga mata, at pumasok sila sa common room kung saan siya ay nabigla nang makita ang maraming Rangers na nakasuot ng pulang damit, kaya imposibleng malaman niya kung sino ang Red Keeper, dahil hindi pa niya ito nakita ng walang maskara. Lumapit sa kanya ang isa sa mga Rangers at nagsimulang magtanong kung ano ang ginagawa niya rito, at sumagot si Dee na kailangan niyang personal na ihatid ang sulat sa Red Keeper. Iniisip ng lalaki na kakaiba ito at nagsisinungaling na siya ang Red Keeper. Sa tingin ni Dee, ito ang katotohanan at akmang sasalakayin siya nang pigilan siya ni Suzo, na sinasabing ang lalaki ay nagngangalang Sean Tokata at isang senior member lang. Si Sean, gayunpaman, ay nakakaramdam ng kakaiba at hinawakan ang kanyang braso, hinihiling sa kanya na ipakita kung ano ang meron siya sa kanyang likod, na tinatakot si Dee habang iniisip niyang ang kanyang cover ay malapit ng mabuking. Ngunit muling sumagip si Suzo at sinabihan si Sean na umatras dahil si Hibi ay isang junior, at hindi niya dapat ay bully ang mga junior. Kinuha niya ang sulat mula sa mga kamay ni Dee, at ibinigay kay Sean bago umalis sa tabi ni Dee. Habang naglalakad sila pabalik, biglang napansin ni Dee ang isang poster na nagpapakita ng tunay na mukha ng Red Keeper. Nang laking gulat niya, lumabas ang Red Keeper mula sa elevator at naglakad patungo sa silid. Sinigaw agad ni Dee ang pangalan niya, at tumalikod siya para tanungin kung ano ang gusto niya. Nag-iisip si Dee kung kaya niyang umatake sa range na ito, ngunit muling nakialam si Suzo at sinabi sa Red Keeper na si Hibi ay isang napakalaking tagahanga niya. Ngumiti ang Red Keeper at sinabihan siyang mag-ingat at lumabas ng silid, habang dinadala ni Suzo si Dee sa labas. Pinag-iisipan ni Dee kung paano siya naging maswerte ngayon, ngunit nagbago ang kilos ni Suzo nang hilingin nitong ibigay sa kanya ang kutsilyong itinatago niya sa kanyang bag. Nagpagulat ito kay Dee habang nagtatanong kung paano niya nalaman ang tungkol dito. Muli niyang hiniling ang kutsilyo, at sa sandaling ibigay ito ni Dee, hiniwa niya ito sa buong mukha, na nagpapakita ng kanyang tunay na pagkatao. Sinabi ni Suzo sa kanya na siya ay sobrang palpak at mahina, na ikinagalit ni Dee, na sumusubok na atakihin siya ng maraming beses, ngunit madali itong hinarap ni Suzo dahil napagtanto niyang walang paraan na mananalo siya laban sa kanya. Sinabi ni Suzo sa kanya na alam niya na sinusubukan nitong tapusin ang Red Keeper, ngunit sinasabing walang paraan ng isang taong mahiya gaya niya na maaaring lumapit para sugatan man lang siya. Sinabi niya sa kanya na kahit na siya ay nasa hanay at sinubukang umatake, ang Keeper ay madaling iikot ang mga talahan na yan at tatapusin siya. Nilapitan niya ang mukha ni Dee at sinabi sa kanya na gusto niyang magtrabaho kasama niya, dahil gusto rin niyang masawi ang mga Keepers at gusto niyang tumulong. Sa sandaling iyon, dumating si Hibi sa likod na eskinita at sinabi sa kanila na may nagpakita na halimaw malapit sa parke.
Sa kabutihang palad, mabilis na nagbago si Dee sa kanyang normal na anyo sa ngayon, at lahat sila ay nagmamadali patungo sa parke. Ang halimaw ay lumalabas na si Fighter F na nag-iisang kaibigan ni Dee. Hinabol siya ni Sean at ng kanyang mga kasama habang tinatapik niya ang manlalaban, paulit-ulit siyang sinasaktan habang tumatakbo si F upang subukang hanapin si Dee. Biglang nagpakita ang Red Keeper sa harap niya at nagpalit ng damit bago kinuha ang banal na sandata. Kinikilala ni Dee ang sandata na iyon, na kapag tinamaan sila, kahit na ang mga mandirigma ay hindi makaka-regenerate. Sinusubukan niyang bigyan ng babala si F na umatras, ngunit siya'y na-charge ng Red Keeper ang sandata at hinayaan itong ilunsad sa Fighter F na nawasak sa isang napakalakas na apoy at liwanag habang lumilipad ang mga bahagi ng kanyang katawan kung saan-saan, hindi na muling makapag-regenerate. Tinitingnan ni Dee ang mga nasawi na labi ng kanyang kaibigan, at nangakong maghihiganti at tatapusin ang mga keepers kahit gaano pa ito kahirap. Biglang nag-flashback si Dee, mga 12 taon na ang nakalilipas nang talunin ng mga Rangers ang mga boss nila at sabay-sabay na hinarap ang lahat ng manlalaban. Sinabi sa kanila ng Red Keeper na mayroon silang dalawang pagpipilian, maaari silang masawi dito mismo ngayon, or maaari silang bumuo ng isang koalisyon sa mga Keepers na titiyakin din ang kanilang kaligtasan. Naaalala niya ang pagmamataas ng mga Keepers at galit na nagsimulang maglakad palayo, ngunit sa kanyang sorpresa, nagsimulang sumunod sa kanya si Hebe. Tumalikod siya upang tanungin kung ano ang gusto niya, at mahinahong nagtanong si Hebe kung kilala ba ni Dee ang halimaw na iyon, at kung kakilala niya, pagkatapos ay ikinalulungkot niya ang kanyang pagkawala. Nagpagulat ito kay Dee, na nagtanong, ano ang sinasabi niya. Ngunit nagpatuloy si Hebe sa pagsasabi na ang mga halimaw ay walang paraan sa tagumpay, gaano man nila sinubukan, kaya dapat nilang itigil ang kanilang mga kasamaan. Nagtanong si Dee kung paano niya nalaman ang tungkol sa pagiging halimaw niya, at sumagot si Hebe na narinig niya ang pag-uusap nila ni Suzo sa eskinita ngunit gusto niyang bigyan ng isa pang pagkakataon si Dee. Sinabi niya sa kanya na kahit gaano pa sila katagal maglaban, at the end of the day, hustisya ang mananaig. Naiinis si Dee, na nagsimulang sumigaw na hindi nila masasabi ang hustisya kapag nagsisinungaling sila sa mga tao sa Earth sa nakalipas na 12 taon, at pinipilit ang mga manlalaban na magpakita ng palabas bawat isang linggo para lang mabuhay. Nangako siyang wawakasan ang kanilang organisasyon, at papalayain ang lahat ng mga mandirigma mula sa kanilang pagkaalipin. Mukhang nabigla si Hebe ngunit biglang naglabas ng isang piraso ng papel, na sinasabing matagumpay niyang naipasa ang pagsusulit at masayang sinasabi na mula sa araw na ito, maaari na nilang simulan ang kanilang pagsasanay bilang kapwa Rangers. Nadismaya si Dee at hinampas ang kanyang kamay, na sinasabing hindi siya kailanman makikipagkamay sa kaaway, at sinabi kay Hebe na hindi siya karapat-dapat na maging isang Ranger bago mawala sa hangin. Kinalaunan sa araw na iyon, nakipagkita siya kay Suzo sa isang kafe, kung saan sinabi nitong alam niyang lalapit ito sa kanya para humingi ng tulong, ngunit mayabang na sinabi ni Dee sa kanya na narito siya para lamang makakuha ng ilang impormasyon, at sa sandaling matapos ang kanyang trabaho, mawawala na siya sa buhay niya. Nagalit si Suzo doon at ginamit niya ang kanyang kutsilyo para hiwain ang ulo ni Dee, bago siya nagpatuloy sa pagkain na parang walang nangyari. Nagulat si Dee habang ibinabalik niya ang kanyang ulo at itinanong kung nababalisa na ba siya. Tinitigan siya ni Suzo na may mga mata na puno ng pagdududa bago sabihin sa kanya na alam niya ang kanyang sikreto, at kung susubukan nitong gumawa ng anumang bagay upang ipagkanulo siya, agad niyang ilalabas ang impormasyon sa publiko, na magreresulta sa isang nakakahiyang pampublikong pagpapatupad. Nakakatakot ito kay Dee, at pumayag siyang makipagtulungan. Pagkarinig nito, sinabi ni Suzo sa kanya na kung gusto niyang talunin ang Keeper, kailangan niyang makuha ang kanilang trump card, na siyang kanilang banal na sandata. Mayroong 5 banal na sandata sa kabuuan, isa para sa bawat Ranger, at ang mga sandata na iyon ay nagbibigay sa mga Keeper ng hindi kapani-paniwalang mapagkukunan ng enerhiya. Gamit ang mga armas na iyon, maaari nilang sirain maging ang mga walang kasawiang halimaw. Ayon sa kanya, kung magagawa nilang nakawin ang sandata na iyon, ang mga Keeper ay magiging walang silbi, dahil kahit anong gawin nila, hinding-hindi nila mapapaslang ang mga walang kasawiang halimaw, na basta na lang muling magre-regenerate at makaka-ataking muli. Mukhang isang magandang plano ito, ngunit alam ni Dee na kung ang mga sandata na ito ay may hawak na napakalakas na kapangyarihan, sisiguraduhin ng mga Keepers na panatilihin itong malapit.
Sinabi sa kanya ni Suzo na ang organisasyon ng Ranger ay hindi disiplinado gaya ng iniisip niya, at sinasabing maraming mga bitak at butas na maaaring samantalahin. Ayon sa kanya, ang isang araw kung kailan abala ang mga keepers at hindi pinoprotektahan ang kanilang mga banal na sandata ay ang araw ng showdown sa linggo, kung saan sila maglalaban sa stadium, at sa panahong iyon, magnanakaw sila ng armas. Lumipas ang ilang araw, at malapit nang dumating ang linggo, na nangangahulog ang lahat ay naruroon sa loob ng stadium upang panoorin ang pagbuwag ng mga Rangers at sirain ang isang grupo ng mga halimaw. Samantala, si Dee at Suzo ay nakatayo sa labas ng punong tanggapan ng Red Keeper, kung saan binago ni Dee ang kanyang hitsura upang tumugma sa Red Keeper, at pumasok sa gusali habang ginagabayan siya ni Suzo. Naglalakad siya sa tabi ng isang pares ng mga Rangers na agad na tumabi, na pumupuno sa kanya ng kumpiyansa. Naglalakad si Dee sa pangunahing pintuan upang pumasok sa silid ng mga armas, ngunit sa kanyang sorpresa, ang Joker na si Sean, ay nakaupo sa malapit, nakatingin na may kain na hinala. Tinanong ni Sean kung bakit maagang umuwi si Red Keeper, at sumagot si Dee na kailangan niyang makuha ang banal na sandata at muling mag-transform para pumaslang ng ilang halimaw. Saglit siyang tinitigan ni Sean ngunit tumayo siya at lumakad sa tabi niya, sinabihan siyang maglaan ng oras dahil siya ang boss. Agad na ginagamit ni Dee ang kanyang mga kakayahan sa pagbabagong anyo upang buksan ang isang kandado, habang si Sean ay nagsimulang magsalita ng basura tungkol sa mga halimaw at kung paano silang lahat ay mga basura sa Earth na dapat tapusin. Nauwi sa galit si Dee, ngunit sinabihan siya ni Suzo na panatilihing kalmado ang sarili at tumuon sa misyon. Sa kabutihang palad, napanatili niya ang kanyang kalmadong sarili at pumasok sa pangunahing silid kung saan natagpuan niya ang maalamat na sandata na literal na nakakalat sa paligid tulad ng maruming labahan. Kinuha niya ang sandata, na ikinagalak sa kanyang panandaliang tagumpay, ngunit nauwi si Sean sa pagpapaputok sa kanyang ulo. Bumagsak si Dee sa lupa at nagsimulang muling buuin ang kanyang ulo, habang tumatawa si Sean tungkol sa kung paano siya naghihinalad dahil amoy halimaw siya. Hindi ito maintindihan ni Dee, at sumigaw na kung si Red Keeper talaga iyon ay nasawi na siya. Ngunit sinabi ni Sean na ang Red Keeper ay hindi kailanman nahuhulog sa isang sorpresang pag-atake tulad nito. Kasunod nito, patuloy niyang inatake si Dee sa mukha, sinisira ang kanyang ulo, pagkatapos ay naghihintay na siya ay muling mag-regenerate upang muli niya itong sirain. Nangyayari ito ng ilang sandali, nang sa wakas ay naging masaya na si Sean at kinuha ang maalamat na sandata upang tapusin ang halimaw. Sinabihan siya ni Dee na mag-isip muli, habang inilalantad niya ang sinturon ng dinamite na nasa kanyang mga kamay. Nagbabanta siyang papasabugan ang lahat, pati ang gusaling ito sa alikabok dahil maaari pa rin siyang muling mag-regenerate. Nagpapatakot ito kay Sean, na ibinaba ang sandata at sinabi kay Dee na maaari nilang pag-usapan ito, ngunit sinamantala ito ni Dee at hinampes ng sandata si Sean sa ulo, pinatumba siya bago inatake sa ulo ng isang beses muli para makasigurado. Binati siya ni Suzo sa pagkumpleto ng misyon habang nagsisimula siyang umakyat sa bubong, nang sa kanyang takot, dumating ang Red Keeper at tinitigan siya. Si Dee ay lumabas mula sa baras patungo sa bubong nang sabihin sa kanya ng Red Keeper na ihulog ang sandata at tumakbo palayo, ngunit naisip ni Dee na siya ay may kalamangan at nagmamadaling pumasok para sa isang pag-atake, na madaling naiwasan ng Keeper na nag-sidestep at umaatras sa bawat oras. Isang galit na Dee ay sumusubok na gumamit ng ilang malakas na pag-atake sa kanya, ngunit ang Red Keeper ay mahinahong hinawakan ang kanyang mga binti at itinapon siya sa satellite dish na sinisira ang isang bahagi ng kanyang katawan. Muling bumangon si Dee at nagsimulang buuin ang kanyang braso, habang nakahawak ito sa higanteng metal na bola. Sa wakas, nagawa niyang ikabit pabalik ang kanyang nahiwa na braso habang hinahagis din ang higanteng metal disc sa Keeper, ngunit sa kanyang pagtataka, kinuha lang ni Red Keeper ang isang random na metal pipe at tumama sa isang home run bago ihagis ang pipe kay Dee, na sinira ang kalahati ng kanyang katawan muli. Napagtanto ni Dee na ang braso niyang may hawak ng sandata ay naputol at nahuhulog sa bubong, kaya tumalon siya pagkatapos nito at kahit papaano ay nahawakan niya ito. Habang umaakyat siya pabalik, ngumiti lang ang Red Keeper, kaya napagtanto ni Dee na hindi man lang niya sinusubukang seryosohin ito. Ibinunyag ng Red Keeper na ayaw niyang sayangin ang isang magandang pagkakataon na mag-film ng ilang content para sa mga tao, at naghihintay na dumating ang mga reporter.
Sa wakas, dumating ang chopper na may mga kamera at nagsimulang i-record ang laban, na nagbibigay kay Red Keeper ng pagkakataong magtaas ng suspense, sa pamamagitan ng pagpapanggap na nasaktan sa kanyang kamakailang laban. Bago maintindihan ni Dee kung ano ang eksaktong nangyayari, sinipa ni Blue Keeper ang kanyang mukha at ibinagsak siya sa lupa. Ang lahat ng mga keeper ay muling nagtitipon habang ang Red Keeper ay nagbibigay ng isang talumpati para sa madla at sinasabi kay Blue Keeper na tapusin ang trabaho. Inihahanda ni Blue Keeper ang kanyang sandata at itinutok ito sa katawan ni Dee, pinalobo siya tulad ng spell ng Harry Potter habang lumilipad siya sa hangin na parang balon. Pagkaraang nasa langit si Dee, tumingin siya sa ibaba at nanumpa na sisiguraduhin niyang mawawasak ang kanilang organisasyon, ngunit bago pa siya makapagsalita ng anupaman, pinitik ni Blue ang kanyang mga daliri, at sumabog siya ng watak-watak habang pumapalakpak ang mga tao para sa tagumpay ng sangkatauhan. Nagbabadya si Red Keeper sa kaluwalhatian ng tagumpay at nauna upang kunin ang kanyang mahalagang sandata, ngunit biglang napagtanto na ang sandata ay talagang kamay lamang ni Dee, na binago niya upang magmukhang sandata habang ang aktwal na sandata ay ninakaw. Si Red Keeper ay nakatayo doon na may nakakatakot na hitsura, hindi alam kung ano ang gagawin, habang si Suzo ay nakuha na ang sandata at inilagay ito sa mesa habang siya ay naghahanda ng isang plano upang sirain ang mga keepers kahit na hindi na siya matutulungan ni Fighter D. Bumalik sa punong tanggapan ng Rangers, ang lahat ng mga keeper ay sama-samang pumunta at manananghalian upang ipagdiwang ang isa pang matagumpay na linggo na puno ng mga papanoorin at palabas para sa mga manunood. Lahat sila ay sinamahan ng kanilang mga personal na assistant, na siyang pinakamataas na ranggo na Rangers pagkatapos ng keepers at ang kanilang kanang kamay. Ang lahat ay tila may kasamang Senior Ranger bukod sa Yellow Ranger, na nakaupong mag-isa. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Suzo sa kwarto. Siya pala ang pangalawang pinakamataas na miyembro sa buong dibisyon ng Yellow Keeper. Naglakad siya palapit sa kanya at nakatayo ng walang sabi-sabi, habang nakatingin sa harapan. Nagalit ang Blue Keeper dito at sinabihan si Yellow Keeper na dapat niyang disiplinahin ng maayos ang kanyang junior para hindi siya gumawa ng mga kawalang isip na bagay na tulad nito, ngunit hindi pa nakakarinig si Suzo ng trash talk mula sa sinuman, at gumanti siya sa pagsasabing marahil ay nararamdaman niya ang paggamit ng puwersa sa kanyang junior dahil gusto niya ito ng palihim, pero hindi niya kailangan ng magdidisiplina sa kanya. Mukhang nagalit si Blue Keeper dito, ngunit agad siyang pinatigil ng kanyang junior at sinabihan siyang itigil ang galit sa lahat ng oras. Sa wakas ay nagsalita si Red Keeper at sinabi kay Suzo na dapat siyang maging mabuting babae, at humingi ng tawad sa kanila dahil sa pagiging late, at dahil ayaw ni Suzo na inisin ang Red Keeper, yumuko na lamang siya bilang paghingi ng tawad. Ito ay nagpasaya kay Red Keeper, at siya ay umupo upang kumain muli ngunit sinabi sa natitirang mga keepers na siya ay nagkamali ngayon. Lahat sila ay tumingin sa kanya, at ipinaliwanag niya na habang nakikipaglaban sa Duster, ang kanyang banal na sandata ay nauwi sa pagnanakaw, at hindi niya ito mahanap kahit na matapos sirain ang manlalaban. Dahil doon, hindi talaga siya makapag-transform sa pagiging Red Keeper sa ngayon at simpleng nakakostume para sa hitsura, kahit na medyo hindi ito maganda. Sinabi niya sa kanila na dapat nilang harapin ang mga mandirigma at ipakita sa kanila kung ano ang mangyayari kung susubukan nilang ipagkanulo sila. Sinabi ni Suzo sa keepers na marahil ay hindi ito itinago ng manlalaban ngunit sa halip ay ibinigay ito sa iba, kahit na alam niyang siya ang may hawak ng sandata ngayon. Sa kabutihang palad, hindi ito nakuha ng Red Keeper at sinabi sa lahat na kailangan nilang maging mas maingat mula ngayon, at magsimulang kumain. Sa sorpresa ng lahat, pinigilan siya ng kanyang junior at sinabing ang keeper ay nakagawa ng isang kakilakilabot na pagkakamali, at hindi ito dapat hayaan ng ganoon kadali. Ayon sa kanya, ang Divine Weapon ay ang pinakamalakas na sandata sa pag-iral, na nagpapanatili sa sangkatauhan na ligtas, at para sa pagpapaloko ng isang manlalaban at pagkawala ng armas, dapat lang siyang magbitiw sa kanyang posisyon at hayaan ang ibang tao na maging Red Keeper. Huminto sa pagkain ng keepers habang tinatitigan sila ng lahat. Sinabi ng Red Keeper na gumawa siya ng isang malaking pagkakamali, at siguro ay dapat na talaga siyang magbitiw at ibigay ang pwesto sa junior na maputi ang buhok. Ang junior ay agad na nasa sabik at nagsimulang mag-claim na siya ay palaging nais na maging isang keeper, at sa tingin niya ay maaari niyang gawin ang isang mas mahusay na trabaho dito kaysa kay Red Keeper. Tahimik na bumangon ang keepers at itinaboy ang junior sa dingding habang sinasakal siya. Nagulat ang lahat dito, habang dumudugo ang junior dahil sa matinding pinsala.
Ang keepers, gayunpaman, ay nagtatanong sa Junior kung paano siya magiging keepers kung siya ay napakahina. Pagkatapos ng walang sabi-sabi, sinuntok ng Red Keeper ang Junior sa limot bago umupo, na puno ng dugo, habang tinatapos niya ang kanyang pagkain. Samantala, paulit-ulit na pinapanood ni Hibby ang clip ni Dee na natalo at sinusubukang maghanap ng mga pahiwatig kung nabubuhay pa siya. Kinatatakutan din ito ng lahat ng keepers, kaya kinuha ni Blue Keeper ang isa sa kanyang mga junior at sinabi sa kanya na kung buhay pa si Dee, maaari siyang bumalik sa fortress or mapadpad sa hangin. Binibigyan niya siya ng trabaho upang suriin ang direksyon ng hangin at subukang hanapin ang halimaw, habang siya mismo ay pupunta sa fortress upang magsuri. Samantala, kahit papaano ay nakaligtas si Dee nang muling magpakita sa loob ng kagubatan na may mga sugat sa buong katawan. Bago pa pala siya tamaan ng divine attack, ginamit niya ang mga pampasabog na nakuha niya sa kwarto para pasabogan ang sarili para magmukhang nasawi siya. Nagawa niyang pagsamahin ang kanyang katawan sa isang lawak, ngunit ang lugar kung saan siya nasaktan ng divine attack ay tumangging pagalingin ang sarili nito. Nagsimula siyang gumapang palayo sa kagubatan, habang pinapaalalahanan ang sarili na hindi siya maaaring masawi ngayon dahil kailangan niyang talunin ang mga Rangers at dominahin ang mundo. Bigla siyang tumangala para makita si Hibby na nakatingin sa kanya. Inaasahan din pala ni Hibby na mabubuhay si Dee at nagpa siya na hanapin siya sa kagubatan. Dinala niya siya pabalik sa isang kuwebo kung saan ibinaba niya siya at tinanong kung okay lang siya. Sinabi niya kay Dee na narito siya upang tulungan siya, ngunit ang manlalaban ay nagalit sa kanya at sinubukang hampasin siya, na bumagsak lamang dahil sa kanyang mga pinsala. Sinabihan siya ni Hibby na huminahon at napansin niyang hindi niya kayang gamutin ang kanyang sugat sa tiyan, kaya nag-alok siya na lagyan ito ng paunang lunas. Tumanggi si Dee na humingi ng tulong, at sinabihan siyang umatras habang nagpasya siyang gamitin ang isang bahagi ng kanyang braso upang punan ang sugat sa kanyang tiyan, na gagawin bilang pansamantalang pag-aayos. Si Hibby ay nabighani dito. Agad na nahiya si Dee at nagsimulang ipakita ang kanyang mga kasanayan, sa pamamagitan ng pag-convert ng kanyang braso sa isang pusa at pagkatapos ay tinanong si Hibby kung mayroon siyang anumang mga kahilingan. Hiniling sa kanya ni Hibby na gawin ang kanyang kamay sa kanyang mukha, at nagawa ni Dee ito ng napakadali. Kaya pagkatapos nito, nagtanong si Hibby kung maaari siyang lumikha ng maskara ng mukha ng isang manlalaban. Sinabi sa kanya ni Dee na hindi ito problema para sa isang mahusay na mandirigma na tulad niya, at agad na lumikha ng isang maskara ng kanyang sarili bago ibigay ito kay Hibby. Isinuot niya ito sa kanyang mukha at nagsimulang kumilos bilang isang mandirigma, ngunit sinabi sa kanya ni Dee na ang pagiging isang manlalaban ay isang napakarespetadong trabaho, at hindi lahat ng ibang tao ay magagawa ito. Biglang sinimula ni Hibby na sabihin sa kanya ang kanyang backstory, kahit na sinabi sa kanya ni Dee na wala siyang interes dito. Gayunpaman, nagpapatuloy si Hibby at sinasabing pinalaki siya ng napakarelihiyoso at hindi marahas na mga magulang, na humahamak sa mga tao na nagpabago sa daloy ng kalikasan. Minsan, ipinagtanggol ni Hibby ang isang puting mula sa pagkain ng isang bungkus ng mga uwak at nais itong pagalingin, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang lahat ng buhay ay pantay na mahalaga at kahit na ang mga uwak ay kailangang kumain. Pinilit niya si Hibby na pabayaan ang puting na mag-isa para atakihin ng uwak, habang sinasabi niya sa kanila na ayaw ng Diyos na makialam sila sa kalikasan. Pagkatapos nito, isang araw, ang Flying Fortress ay bumaba sa Earth, at ang lahat ay natakot, hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang mga magulang ni Hibby, gayunpaman, ay naniniwala na sila ay matuwid na tao at palaging poprotektahan ng mga Diyos anuman ang mangyari, kaya hindi sila dapat mag-alala. Isang araw, nahuli siya ng kanyang ama na nanunood ng mga Rangers na nakikipaglaban sa mga halimaw, at dahil dito ang ama na mapagmatuwid sa sarili ay nagalit kaya nasira niya ang remote at halos masira ang TV, na sinasabing ang Diyos lamang ang makakapagligtas sa kanila at ang mga Ranger na ito ay pinipigilan ang Diyos mula sa pagtulong sa kanila. Pagkatapos noon, isang araw, habang sila ay nasa simbahan, ang Diyos ay bumaba mula sa langit habang ang mga walang isip ay lahat ay nagtitipon sa paligid ng isang altar upang manalangin. Ang kakaibang Diyos na may puting damit ay bumaba sa lupa, at sinabihan ang mga tagasunod na huwag mag-alala dahil siya ay Diyos at aayusin ang lahat. Samantala, nasa labas si Hibby at gustong pumasok sa silid, ngunit pinigilan siya ng kanyang kapatid na babae ng isang sampal, na sinasabi sa kanya na ito ay mapanganib.
Biglang sumabog ang buong silid, at nang maalis ang alikabok, pumasok si Hebe upang mahanap ang isang malaking kargada ng mga bangkay, kasama ang kanyang mga magulang sa lupa. Napansin siya ng Diyos at ang kanyang kapatid na babae, at sinabi sa kanila na bibigyan niya ang lahat ng kaligtasan habang inihahanda niya ang kanyang pagkatao upang gibein sila, ngunit iniligtas siya ng kanyang kapatid na babae sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya. Kapag naalis na ang alikabok, nakita ang kapatid na babae na durog sa ilalim ng ilang mga durog na bato, habang ang isang sugatang Hebe ay bumangon at humakbang sa harap ng kanyang kapatid na babae, na handang lumaban. Bumalik si Hebe sa realidad at sinabi na kahit papaano ay nakaligtas siya, at nagpasya na siya ay magiging isang ranger at ililigtas ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pagpaslang sa lahat ng mga halimaw balang araw. Sinabi sa kanya ni Dee na hindi siya interesado sa kanyang kwento, at kung siya ay sapat na malakas, lumabas na lamang siya ng kuweba. Sinabihan niya si Hebe na tumakas kung gusto niya dahil medyo malakas siya at natalo na rin ang Joker na lalaki. Tinanong ni Hebe kung si Sean ang pinag-uusapan niya dahil tiyak na napakalakas niya, at siya ang ikalimang pinakamalakas na miyembro ng koponan ng Red Keeper. Napailing si Dee habang iniisip kung gaano siya kakul, nang bigla nilang napagtanto na may isang ranger na pumasok sa kagubatan. Ito pala ay ang junior ni Blue Keeper, na kilala bilang Hiki, na mukhang nahihirapang mag-navigate sa kagubatan. Sa wakas ay naharang siya ni Hebe at nagsinungaling na nakita niya ang nasugatan na manlalaban sa kabilang direksyon, iniligtas si Dee. Sinubukan ni Hebe na lituhin ang ranger sa mga maling direksyon, ngunit nagpagalit ito kay Hiki, na naglagay ng kanyang armas sa leeg ni Hebe, na nagsasabi sa kanya na siya hindi dapat magkamali sa pagkakataong ito. Sa kabutihang palad, ipinakita ni Dee ang kanyang sarili at iniligtas si Hebe, habang siya ay tumalon pababa mula sa itaas at tinamaan si Hiki ng diretso sa mukha. Sa kasamaang palad, dahil sa kanyang mga pinsala, halos wala itong magawa sa Ranger, na naasar at nag-activate ng replika ng isang divine na sandata. Ang sandata na ito ay higit na mahina kaysa sa mga banal na sandata ng mga Keepers, ngunit dapat ay sapat na malakas upang harapin ang isang manlalaban. Si Dee ay agad na nagsimulang tumakbo palayo, habang si Hiki ay patuloy na umaatake sa buong lugar, tinawag si Dee at sinabihan siyang ipakita ang kanyang sarili. Si Dee, gayunpaman, alam na siya ay mahina na at patuloy na nagtatago nang sa wakas ay sinira ni Hiki ang bawat puno sa paligid. Si Dee ay gumawa ng isang trick habang siya ay lumalabas mula sa puno ng kahoy, kinuha ang sandata mula sa mga kamay ni Hiki, at tumatawa tungkol sa kung paano nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan ngayon. Siya ay naghahanda sa pag-atake, ngunit biglang nagsimulang uminit ang sandata, at nasunog ang kanyang mga kamay habang ibinabagsak niya ang sandata sa lupa. Kinuha ito ni Hiki at sinabi sa kanya na naglagay siya ng isang espesyal na sensor na maaari niyang i-activate upang mapainit ang sandata anumang oras. Agad na tumakbo palayo si Dee, ngunit naabutan siya ni Hebe na may plano. Sa oras na dumating si Hiki, nagkunwaring kinukuha ni Dee si Hebe bilang bihag at nangakong tatapusin siya kapag hindi binitawan ni Hiki ang kanyang sandata. Sa kanilang sorpresa, naghanda si Hiki na tapusin pareho sina Hebe at ang manlalaban, ngunit sinabi sa kanya ni Hebe na tinawag na niya ang HQ, na nagpapadala ng puwersa. Napagtanto ni Hiki na magiging masama kung tatapusin niya ang isang ranger para lang makitungo sa isang manlalaban, kaya ibinagsak niya ang sandata sa sahig. Lumakad si Dee upang kunin ang sandata, ngunit ginagamit ni Hiki ang kanyang kakaibang kakayahan sa acid upang pilitin siyang umatras habang tumatakbo siya sa armas. Sa kanyang pagtataka, hinawakan ni Hebe ang sandata at sinabihan si Hiki na umatras. Habang nagpapatuloy siya at hinihiwa ang ulo ni Dee bago siya sinipa sa bangin, sinabi niya kay Hiki na tapos na ang trabaho. Pareho silang sumakay sa isang helicopter habang nanonood si Hebe sa labas. Ito ay lumabas na sina Hebe at Dee ay nagtapos ng isang plano kung saan hiniwa ni Hebe ang kanyang braso at ginamit ang maskara ni Dee upang magpanggap na manlalaban, habang si Dee ay binago ang kanyang hitsura sa kay Hebe. Sa ganitong paraan, muling makakalusot si Dee sa HQ habang si Hebe ay babalik sa labas upang sama-sama nilang sirain ang mga Rangers. Tumingin si Dee sa bintana, umaasang hindi masawi si Hebe. Habang nasa lupa, isang sugatang Hebe ang naglalakad sa mga kagubatan, umaasa na magagawa ni Dee na matupad ang layunin na hindi niya nagawa sa kanyang sarili. Sa wakas ay nakarating muli si Dee sa lungsod, ngunit dahil gabi na, nagpasya siyang magpahinga sa dorm room ni Hebe.
Habang nasa loob ng kwarto ay may naririnig siyang kakaibang ingay na nagmumula sa kung saan na patuloy na ikinaasar niya. Habang pinag-iisipan pa niya ang kanyang plano, tinitingnan niya ang sarili sa salamin para masigurado na perpekto ang kanyang disguise. Pagkatapos niyang makontento sa kanyang pagbabago, iniisip niya kung paano siya magmukhang mas payat kaysa dati, dahil napilitan siyang gamitin ang ilang bahagi ng kanyang katawan para gamutin ang sugat sa kanyang tiyan na masakit pa rin. Naalala niya muli ang pag-uusap nila ni Hebe, kung saan sinabi sa kanya ni Hebe ang tungkol sa halimaw na nag-aangking Diyos at pumaslang sa kanyang mga magulang kasama ng maraming tao. Inaangkin niya na masasawi din sana siya kasama ang kanyang kapatid na babae, ngunit sa huling sandali, ang dating Bluekeeper ay dumating nang wala saan at hineranggan ang pag-atake bago sinira ang halimaw sa loob ng ilang segundo. Ayon kay Hebe, ang dating Bluekeeper ay isang napakahusay na tao at kinuha pa niya si Hebe at ang kanyang kapatid na babae sa ilalim ng kanyang mga gabay, upang palakihin sila bilang kanyang sariling mga anak. Ito ang dahilan kung bakit nasasabik si Hebe na maging isa sa mga Rangers. Ngunit nang siya ay aktwal na pumasok sa mundo ng mga Rangers, napagtanto niya na ang lahat ng ito ay isang pagkukunwari na nilikha ng mga Keepers upang gatasan ang publiko mula sa kanilang pera, habang pilit nilang pinapanatili ang digmaan sa pagitan ng mga tao at mga halimaw. Tumingin siya kay Dee at sinabi sa kanya na kailangan nilang tapusin ang digmaan minsan at para sa lahat, ngunit walang gaanong sinasabi si Dee dahil para sa kanya, ang pagwawakas sa digmaan ay nangangahulugan ng pagpaslang sa lahat ng mga Keepers at mga Rangers bago sakupin ang mundo, dahil siya ay hindi kailanman natuto kung ano pa ang maaari niyang gawin upang wakasan ang isang digmaan. Si Hebe, sa kabilang banda, ay nais lamang na ilantad ang mga Keepers, habang sinasabi niya na minsang sinubukan niyang magbenta ng isang bungkus ng mga tip na palihim niyang ni-record sa isang malaking studio ng balita, ngunit nang dumating siya sa punto ng pakikipag-ugnay, inatake siya ng ilang mga tao, pinipilit siyang tumakas. Napagtanto niya na ang problema ay napakalalim na nakaugat sa puntong ito at hindi ito madaling mawala. Pagkatapos ay bumaling si Hebe kay Dee at tinanong siya tungkol sa kanyang mga plano para sa hinaharap kapag natapos na ang digmaan, ngunit ang nakakapagtaka, walang masabi si Dee dahil hindi man lang niya ito naisip. Bigla siyang nanambalik sa kasalukuyan dahil sa kakaibang ingay sa kanyang silid, at binaliwala ang kanyang mga iniisip habang sinusubukan niyang tumuon sa gawaing gagawin, na siyang kasawian ng lahat ng mga Keepers. Naglakad siya papunta sa desk para makita ang isang laptop na nakabukas ang ilaw. Hindi pa niya nakita ang device na ito dati, kaya sinimulan niya itong suriin, ngunit ang kanyang kakulaitan ay naging dahilan upang malaglag niya ang laptop, at literal itong nahati sa dalawang magkahiwalay na piraso. Pagkatapos, naalala niyang sinabi sa kanya ni Hebe na kapag nakapasok na si Dee sa Rangers HQ, malamang ay makikipagkita siya sa mga kapwa niya Rangers, kaya ni-record ni Hebe ang lahat ng data tungkol sa relasyon niya sa bawat isa sa kanila sa loob ng computer para walang maging issue sa pag-arte si Dee. Namutla siya at agad na tumakbo papunta sa tech department, kung saan nakiusap siya sa 8nerd na ayusin ang kanyang laptop. Sa una, ang nerd ay tumanggi ngunit sa huli ay kinuha pa rin ang laptop upang subukang ayusin ito. Sa sandaling maibalik ito, inabutan niya si Hebe ng isang bungkus ng mga ID card, habang sinasabi niya sa kanya na ipamahagi ang mga ito sa lahat ng kanyang mga kasamahan. Nagsimula siyang maglakad sa koridor, iniisip kung gaano kabait ang it-nerd para sa isang ranger, at nagpa siya na tatapusin niya ang nerd sa pinakadulo dahil sa kanyang kabaitan, nang biglang may tumawag sa kanya. Tumingin si Dee sa harapan upang makita ang isang may itim at blonde na buhok na lalaki na naglalakad palapit sa kanya, habang binabati niya siya sa kanyang pagpaslang sa isang mandirigma ng mag-isa. Mabilis na binasa ni Dee ang mga ID card at mabilis na nalaman na ang lalaki ay pinangalan ng Yummy, at ibinigay sa kanya ang card, sinusubukang kumilos sa isang palakaibigan na paraan. Sa kabutihang palad, si Yummy ay kaibigan ni Hebe, kaya tinanong niya ito kung maaari silang lumabas ng gusali. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Yummy na sa oras ng trabaho, sila ay karaniwang nasa isang curfew at hindi maaaring lumabas ng gusali. Tinitingnan niya ang floor plan, napagtanto na siya ay karaniwang nasa basement. Habang siya ay tumalikod muli at nagtatanong kung maaari niyang makilala ang isa sa mga Keepers, at magalang na tumugon si Yummy na kahit na gusto niyang maging bahagi ng kanilang koponan, ngunit para magawa iyon, kailangan nilang gumanap ng mahusay sa mga simulation, at pagkatapos ay maaari silang mapili ng isa sa mga Keepers.
Sinabihan ni D si Hebe ng masama sa kanyang isip dahil sa pagiging isang tol-una na walang ranggo, ngunit sinabi sa kanya ni Yami na huwag mag-alala, dahil noong siya ay sumali sa Rangers, naisip niya na siya ay magiging susunod na Red Keeper sa lalong madaling panahon at makuha ang lahat ng mga babae at kaluwalhatian. Ngunit ang lahat ng ito ay naging kathang-isip lamang, dahil hindi man lang siya napili sa alinman sa mga koponan. Sinabi sa kanya ni Yami na ang natitirang mga Rangers ay matatagpuan sa kantin, at dapat niyang ipamahagi ang iba pang mga card doon. Pagkuha ng kanyang payo, tinungo ni D ang kantin kung saan nakita niya ang isang grupo ng iba't ibang Rangers na nakaupo lang at nagre-relax. Sinimulan niyang ibigay sa kanila ang kanilang mga card ng paisa-isa, habang sinusubukan ding maunawaan ang relasyon nila ni Hebe. Matapos ipamahagi ang karamihan sa mga card, 3 na lang ang natitira. Lumapit siya sa isa sa mga kandidatong puti ang buhok na tila nakaupong mag-isa. Ngunit sa sandaling sinubukan niyang hawakan ang Ranger, iniindayog niya ang kanyang mga braso sa kanya, na halos hindi tumama at bumagsak si D sa lupa. Sinabihan siya ng lalaking maputi ang buhok na layuan siya habang papalayo siya, habang sinasabi sa kanya ni Yami na hindi niya dapat pakialaman ang lalaking iyon, dahil delikado siya. Sinubukan ni D na kunin ang natitirang 2 baraha sa sahig, ngunit tinapakan ito ng isa sa mga Rangers, sinabihan siyang umatras. Ang kakaibang Afro Dude ay kinuha ang parehong mga card at ibinigay ang isa sa kanyang delinkwenteng kaibigan, na tumingin kay D at sinabi sa kanya na huwag kumilos na masyadong mataas at makapangyarihan dahil nakapas lang siya ng isang manlalaban, dahil ayon sa kanya, lahat ng manlalaban ay mahina pa rin. Pinipigilan ni D ang kanyang galit para hindi mabuking ang kanyang pagbabalat kayo. Pagkatapos noon, nagsimula na siyang maglakad pabalik sa kanyang dorm room nang bigla siyang tinawag mula sa likuran. Paglingon niya ay nakita niya ang isang magandang babae na naka-wheelchair na dahan-daang tumutungo patungo sa kanya, na sinasabing matagal na silang huling nag-usap. Halatang walang ideya si D kung sino ang taong ito, at nagsimulang magpanik nang mapansin niyang magkatugma ang kanilang mga mata at isinugol ang kanyang buhay sa kutob na kapatid siya ni Hebe. Ang kanyang sugal ay lumalabas na tama, habang nagtatanong kung bakit ang layo nito sa kanya nitong mga nakaraang araw. Hindi alam ni D kung paano siya sasagutin dahil wala siyang ideya sa nangyayari sa kanilang dalawa, kaya nagdahilan na lang siya at tumakbo pabalik sa kanyang silid. Nagsisimula siyang huminga ng husto habang sinisigawan niya si Hebe na hindi binanggit na ang kanyang kapatid na babae ay bahagi din ng Rangers. Biglang nagmumula muli ang ingay mula sa aparador at naasar dito, si D ay lumakad at binuksan ang aparador ng malakas. Sa sobrang gulat niya, nakita niya ang isang pares ng magagandang mata na nakatingin sa kanya. Ito ay nagpatakot sa kanya, at nagsimula siyang tumakbo palayo, ngunit ang babae ay agad na tumalon at hinawakan siya bago ilagay ang isang espada sa kanyang lalamunan. Agad siyang kumalma at sinabing hindi niya alam na bumalik si Hebe. Napagtanto niya na ang babaeng ito ay isa ring mandirigma na dapat ay napadpad sa Earth. Tinanong ng babae kung kailan siya papalabasin ng silid, ngunit bago pa maalis ni D ang kalituhan, tumawag ang kapatid ni Hebe mula sa labas at nagtanong kung okay lang siya. Ang mandirigma na babae ay agad na nagsimulang maglakad patungo sa pintuan, na sinasabing tatapusin niya ang lahat ng mga Rangers, ngunit gagawa ng isang espesyal na pagbubukod para kay Hebe dahil mabait ito sa kanya. Gayunpaman, bago siya makarating sa pintuan, tumalon si D mula sa likuran, hinawakan ang kanyang bibig, itinulak siya sa lupa, at sinabihan siyang tumahimik sa ngayon. Tinanong ng kapatid na babae ni Hebe kung ayos lang ba ang lahat sa kanya, kaya nagdahilan si D kung paano lang siya naglilinis ng kwarto. Ang biglaang paggalaw na ito ay ikinagulat ng babaeng mandirigma, na nagakala na si Hebe ay higit na banayad, at tinanong niya kung ano ang nangyari sa kanya na naging dahilan upang siya ay maging mapilit. Walang ideya si D kung ano sinasabi niya at nagtataka kung ano ang ginagawa niya dito. Agad na inaalis ni D ang pagkalito, habang inilalantad niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang mandirigma, na sinasabing ang kanyang pangalan ay D at narito siya upang makalusot at talunin ang mga Rangers mula sa loob. Agad na yumuko ang babae at humingi ng paumanhin sa pag-atake sa kanya, na sinasabing hindi niya alam na buhay pa ang mga halimaw sa Earth. Sinabi niya sa kanya na manatiling nakatago sa ngayon, habang binubuksan niya ang pinto at pinapasok ang kanyang kapatid na babae. Nagdahilan siya kung paano niya inaayos ang ilang mga tubo. Kapag inalok siya nito ng ilang mansanas, sinubukan niyang kunin ang mga ito at lumabas ng silid, ngunit pinigilan siya nito, na sinasabing gusto niyang makipag-usap.
Sinusubukan ni Dee na makipag-usap sa kanya sa abot ng kanyang makakaya, ngunit tila may mga hinala siya, dahil hindi niya sinasadyang itinapon ang kanyang kutsilyo sa aparador kung saan nagtatago ang ibang manlalaban. Agad na sumugod si Dee para kunin ito at iabot sa kanya. Ito ay nagpapataas ng hinala ng kapatid ni Hibby, ngunit bago siya makapag-imbestiga, siya ay nakatanggap ng tawag at napilitang umalis bigla. Ang babaeng mandirigma ay lumabas sa aparador at inakusahan si Dee na nasa parehong panig ng Rangers dahil hindi niya pinaslang ang babae na pumasok sa silid na ito. Sinabihan siya ni Dee na huminahon, ngunit inatake niya siya, dahil inaangkin niya na hindi siya yumuko sa mga Rangers at nagpatuloy sa pakikipaglaban sa Earth, at patuloy niyang gagawin ito hanggang sa sila ay masawi. Napagtanto ni Dee na maaaring masira ng babaeng ito ang kanyang mga plano, kaya't sa huli ay nagkunwaring susundin niya ang anumang sasabihin nito. Ngunit sa sandaling makakuha siya ng isang pagkakataon, hiniwa niya ang kanyang ulo at kinuha ito sa isang kahon, na pinipigilan ang kanyang muling pag-regenerate. Biglang pumasok muli ang kanyang kapatid na babae sa silid upang tanungin kung ayos lang ang lahat, at muli niyang nagawang magsinungaling sa kanyang paraan upang makaalis sa sitwasyong ito. Sinabihan siya ng kanyang kapatid na babae na umalis sa Ranger Squad, dahil siya ay isang pasipista at hindi mabubuhay ng masayang buhay dito, ngunit sinabi niya sa kanya na siya ay magiging isang napakalakas na Ranger at magdadala ng hustisya sa mundong ito. Kinabukasan, magsisimula ang mga pagsusulit sa Ranger, at lahat ng mga kadit ay papasok sa larangan ng digmaan kung saan kailangan nilang labanan ang mga peking halimaw. Nagpasya si Dee na tawagan ng iba dahil may mga sibilyan sa paligid, ngunit napagtanto niya na ang iba ay nagmamalasakit lamang sa pagpaslang ng mga halimaw, dahil sinisira lang nila ang anumang halimaw na lalapit sa kanila. Napagtanto ni Dee na may kailangan din siyang gawin, kaya sinubukan niyang tapusin ang huling natitirang halimaw. Nang ang may maikling puting buhok na lalaki ay pumagitna at napaslang ang huling halimaw bago sinubukang salakayin si Dee. Sinabihan sila ng instruktor na huminto kaagad, habang tinanong siya ni Dee kung ano ang nasa isip niya na sinusubukan niyang nakawin ang kanyang mga pagpaslang. Sumagot ang lalaking may puting buhok na nangunguna na siya sa pagpaslang at hindi na kailangang magnakaw ng kahit ano. Binigyan sila ng maikling pahinga, kung saan bumalik si Dee sa kanyang dorm room, asor pa rin sa lalaking may puting buhok, at nagpa siya na haharapin niya ito sa lalong madaling panahon. Tinanong niya ang babae na pinangalan ng Fighter 10 kung sinabi sa kanya ni Hibby ang anumang bagay tungkol sa mga pagsusulit na ito, ngunit tila galit siya sa kanya at sinasabing siya ay isang taksil at hindi niya ito kakausapin. Sinabihan siya ni Dee na huwag maging mahina ang isip dahil ang paglusot sa Rangers mula sa loob ay ang pinakamahusay na paraan ng pagsira sa Dragon Keepers mula sa loob. Hindi nagtagal, tinawag silang muli, at lahat sila ay nagtipon sa harap ng instruktor, na nagsasabi sa kanila na ito ay isang napakahalagang pagsusulit dahil kung sila ay makaligtas at manalo sa pagsusulit na ito, sila ay isa-isang i-scout ng mga pangkat ng Ranger kung sila ay sapat na mabuti. Ipinaliwanag niya ang mga patakaran sa pamamagitan ng pagsasabi na ito ay isang laban ng koponan, kung saan sila ay mahahati sa apat na mga koponan, pink, yellow, green, blue, at red. Sa kasamaang palad, napunta si Dee sa isang koponan kasama si Shiro, dahil pareho silang gustong sumali sa pulang koponan. Ipinaliwanag pa ng instructor na kailangan nilang kumuha ng susi mula sa halimaw ng kani-kanilang Ranger Force, at para magawa iyon, magkakaroon sila ng 3 araw. Sa panahong ito, dapat silang lumaban bilang isang koponan, kung hindi, madaling sisirain ng mga Rangers na ito ang lahat ng mga kadit. Medyo nakakatakot ito kay Dee, dahil medyo makapangyarihan ang Rangers, at nagdududa siya na gugustuhin ni Shiro na magtrabaho bilang isang team. Magsisimula ang pagsusulit, at lahat sila ay nagsimulang pumunta sa kanilang magkahiwalay na direksyon. Habang naglalakad, pareho sina Dee at Shiro na may dalawang magkaibang diskarte. Gusto ni Shiro na harapin ng diretso ang mga halimaw na ito, habang si Dee ay gustong magtago at maghintay ng tamang pagkakataon. Tinawag siya ni Shiro na mahina at nakakaawa dahil sa kagustuhang magtago, at sinasabing hindi niya gagawin iyon. Si Dee ay nakakaramdam ng pagkainis, dahil ito ay lalong mapanganib para sa kanya kung siya ay matamaan kahit isang beses. Ang kanyang cover ay mabubuking, at malalaman ng lahat na siya ay isang tunay na halimaw. Nagpasya siyang sundan si Shiro habang nag-iisip ng paraan para mapalapit siya nang biglang, sumulpat si Suzo mula sa likod ng isang poste, na ikinagulat ni Dee.
Sinabi niya na sinusubukan niyang hanapin ang mga kadit mula sa Yellow Squad para makaharap niya sila ng mabilis, ngunit walang isyu sa kanya kung magsasaya siya kasama ang mga Red Cadets. Napagtanto nila na sa pagsubok na ito, ang mga halimaw ay walang iba kundi ang mga senior rangers ng mga squad na gusto nilang makapasok, at napagtanto kung gaano ito kahirap. Biglang isang boses sa likuran ang nakakuha ng kanilang atensyon, nang mapansin nilang nakatayo sa likuran nila ang isa pang lalaki na parang pamilyar na nakasuot ng uniforme ng Red Squad. Iniisip ni Dee na nakita na niya siya noon nang mapagtanto niyang ang lalaking Red Squad ay walang iba kundi si Sean, na natalo niya noon. Si Suzo ay tumawa at sinabing ang 2-on-2 ay maaaring sobra para sa mga kadit at iniisip kung ano ang dapat gawin, ngunit si Shiro ay mayabang at nagpasya na atakihin siya. Pero bago niya ito maabot, nabangga siya ng Truckcon, na minamaneho ng Yellow Group, kasama si Yami. Lumalabas siya na nag-iisip kung pinaslang niya ba siya, ngunit sa kanilang takot, si Suzo ay nagpakita sa likuran nila ng walang gasgas at nagtanong kung ano ang gusto nilang gawin sa stunt na iyon. Nagpasya si Dee na tumakbo para dito, dahil gusto niyang makabuo ng isang diskarte, habang si Shiro ay dumiretso lamang kay Sean at sinimulang salakayin siya ng marahas at pinamamahalaang desarmahan ang Red Ranger. Nakangiti si Sean sa kanya, ngunit masyadong mayabang si Shiro at sinimulan niyang kutsain si Sean dahil sa ginawa niyang pagpapahirap sa isang manlalaban. Nainas si Sean dito, habang hinawakan niya ang braso ni Shiro at sinuntok siya sa mukha, bago naghatid ng mga pag-atake na para bang isang punching bag si Shiro bago siya itinapon. Pinagmamasdan ni Dee ang lahat ng ito at napagtanto na kung magpapatuloy ito, hinding-hindi nila magagawang talunin ang mga taong ito. Nagpasya siyang laruin ito ng matalino at ginamit ang pangmatagalang configuration sa kanyang lightsaber, at sinimulan niyang atakihin si Sean, na umiwas sa kanila at nagsimulang umatake pabalik. Si Shiro ay muling nakialam at nagsimulang makipaglaban kay Sean ngunit muling sinipa. Nakakuha ng ideya si Dee at sinimulang atakihin si Sean bago tamaan ang fire extinguisher sa likod niya. Ang biglaang pagsabog ng usok ay sumasakop sa buong silid na nagbibigay sa kanila ng oras upang mag-strategize. Si Shiro ay walang gustong gawin dito, bagaman, at sinabihan si Dee na umalis dahil hindi siya makikipagtulungan. Napagtanto ni Dee na ito ay walang silbi at nagmamadaling pumunta sa kaligtasan habang si Shiro ay nakikibaka muli, para lang kutsain siya ni Sean habang inilabas niya ang kanyang baril at nagsimulang magpaputok. Naiwasan ni Shiro ang mga pag-atake, ngunit itinaboy siya ng isang pagsabog, pagkatapos ay naging isang punching bag muli, habang paulit-ulit siyang sinisipa ni Sean na parang bola ng soccer. Tatapusin na sana niya siya nang biglang bumagsak ang Truckton sa mga pader para saktan si Sean, ngunit hindi niya ito nagawa. Lumingon siya para makita si Hisha, ang senior ranger ng Green Squad, na nagreklamo na ang isa sa mga Red Squad cadets ay nakialam sa kanyang laban. Habang si Dee ay nakaupo sa ibabaw ng mga durog na bato at pinagtatawanan sila dahil hindi nila kayang talunin ang mga kadit lamang na tulad nila. Naasar si Hisha at naglabas ng punyal sa kanyang bibig, bago sabihin kay Sean na seryosohin ito at tapusin ang laban. Agad na pinaputokan ni Sean si Dee, na umiiwas sa pag-atake at muling tumakbo, at sinabihan ang mga kadit ng Green Squad na palibutan ang dalawang Rangers. Napagtanto ni Dee na ang cute na babae ay nasugatan at hindi makatutuhanang makakalaban, kaya gumawa siya ng isang plano at tinanong siya kung maaari niyang iguhit ang mukha ng dalawang Rangers para sa kanya. Ang mga Rangers ay hindi pa rin ito gaanong tinatanggap, habang sila ay gumagawa ng mga biro, ngunit biglang, si Dee ay lumabas mula sa pagtatago at naghagis ng dalawang fire extinguisher sa hangin, na pagkatapos ay pinasabog ng mga kadit. Hindi maintindihan ni Sean kung bakit nilalaro nila ang larong ito ng pusa at daga, ngunit dahil sa usok, hindi sila makakita ng mabuti, at tuluyang inatake ni Hisha si Sean. Muli silang pumunta sa kanilang magkahiwalay na landas, ngunit sa pagkakataong ito, si Sean ay napunta sa pag-atake kay Hisha, na nagalit sa kanya. Gayunpaman, lumalabas na hindi ito si Sean, ngunit si Fighter D, na nakakuha ng sketch ng parehong Rangers mula sa cute na babae at sinusubukang magsimula ng away sa pagitan nila. Sa pagkakataong ito, ang tunay na Sean ay nauwi sa hindi sinasadyang pag-atake kay Hisha, ngunit siya ay nagalit sa kanya at inaatake siya pabalik, nagbabantang tatapusin siya kapag ginawa niya ito muli. Hindi maintindihan ni Sean kung bakit galit na galit si Hisha sa isang pagkakamali, habang sinasabi sa kanya ni Hisha na mas mataas siya ng 3 ranggo kaysa sa kanya sa kabila ng pagiging mas bata, kaya mas mabuti kung hindi niya ito guguluhin.
Samantala, tinanong ni Dee si Shiro kung gusto niyang magtulungan, ngunit tumanggi muli si Shiro, kaya iniwan siya ni Dee at muling pumasok sa usok. Nahanap niya si Sean, na nasugatan ni Hisha at naglalakad-lakad ng paputukan siya ni Dee sa lupa habang tinutuya siya. Napagtanto ni Dee na dahil hindi masyadong nakakakita si Sean mula sa kanyang kaliwang mata dahil sa kanyang pinsala, siya ay mas madaling kapitan ng mga pag-atake mula sa direksyong iyon at muli siyang nasaktan. Naiinis dito si Sean, habang sinisimulan niyang iindayog ang kanyang espada ng sapalaran at nalinlang ni Dee, na nagbibigay kay Shiro ng pagkakataong atakihin siya. Sa tulong ni Dee, nailunsad niya ang isang napakalakas na suntok na nagpatamba kay Sean. Biglang lumakad si Hisha sa usok, ganap na nadismaya, at sinipa ang mukha ni Sean sa galit bago sinuntok si Shiro hanggang sa mapahirapan. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Dee at sisirain sana siya, ngunit si Iggy mula sa Green Cadet Squad ay nauwi sa pagpapaputok sa kanya, na nagsisilbing isang distraction habang ang cute na babae ay tumalon mula sa likod at pinabagsak siya sa lupa. Sinubukan ni Dee na samantalahin ang sitwasyong ito at sumugod kay Sean upang talunin siya, habang ang Red Ranger ay bumangon upang kontrahin ito. Sa kabutihang palad para kay Dee, dumating si Shiro upang iligtas siya at hinawakan ang binti ni Sean, na pinipigilan siyang makaiwas sa pag-atake habang si Dee ay umaarangkada gamit ang kanyang espada upang tapusin siya. Sa kabutihang palad para kay Sean, tumunog ang kampana, na ikinaalarma ng lahat tungkol sa pagtatapos ng pagsusulit para sa araw, na magpapatuloy sa loob ng 2 araw. Kahit na pagkatapos nito, natapos si Sean sa pagtalon kay Shiro, at pareho silang nagsimulang gamulong sa lupa habang sinasabi ni Sean na dapat lang silang mag-overtime at subukang suntukin si Shiro. Mabuti na lang at nasa likuran niya si Dee at agad na inilabas ang kanyang espada bago itinutok sa leeg ni Sean, kaya pinilit siyang tumigil. Hinikayat siya ni Shiro na mabilis na kunin ang susi sa likod ni Sean, ngunit napansin ni Shiro na mayroon lamang isang susi, at ayon sa coordinator, ang bawat tao ay nangangailangan ng isang susi upang makapasok sa susunod na round. Nagsimulang magulo ang kanyang isipan nang sabihin sa kanya ni Sean na kumuha ng utak, dahil siya ay dapat na ang may pinakamahinang utak sa buhay na hindi napagtanto kung ano ang tunay na nangyayari. Bigla, napagtanto ni Dee na hindi silang lahat ay nakikipaglaban sa mga halimaw na ito, ngunit nilalabanan din nila ang kanilang sarili. Kung gusto niyang makuha ang susi, kailangan niyang labanan si Shiro at kunin ito sa kanya bago niya ito maalis. Bago niya magawa ang anuman, gayunpaman, pumasok ang Green Ranger, tinatakot ang iba, at sinabihan si Sean na itigil na ito, dahil tapos na ang araw. Tumayo siya, at sa tabi ni Hisha lumayo sila, naiwan si Shiro na napahirapan at duguan. Makalipas ang ilang sandali, lahat sila ay nagtitipon sa pangunahing bulwagan kung saan lahat sila ay pinahirapan ng husto at halos hindi makatayo. Lahat sila ay nasira ang kanilang mga kalooban, dahil ang ilan sa kanila ay nagpasya na lamang na lumayo, dahil pumunta sila dito upang labanan ang mga aktwal na halimaw at hindi ang mga ranger na ito na pinapahirapan sila, at kinukutya din sila dahil sa pagiging mahina. Sinabi niya na hindi siya maaaring manatili sa isang toxic na kapaligiran sa lugar ng trabaho, habang sinusubukang pigilan siya ni Yumi upang hindi matalo ang kanyang koponan. Hindi siya nakikinig sa anumang dahilan, ngunit pagkatapos ay pinigilan siya ni Iggy at pumunta para makipag-usap sa kanya. Maging ang cute na babae ay napaupo sa lupa, pagod at napahirapan, na sinasabing hindi sila mananalo laban sa mga Rangers na ito dahil sila ay napakalakas. Ngunit si Shiro, kahit na matapos ng pagpapahirap sa kanya, ay may labis na pagmamataas at kakuhan, habang sinasabi niya sa lahat na ang sinumang hindi makayanan ang hamon na ito ay dapat na umalis dahil sila ay mga duwag pa rin. Samantala, sinabi ni Yasuo, ang Edgelord, na malalaman niya kung sino ang duwag kung lalaban siya sa Blue Ranger, na napakaliit ngunit hindi kapani-pani walang malakas. Bumangon siya at lumakad palayo kasama ang kanyang Allipiers, habang ang isa pang babae na may kulay rosas na buhok ay nagsabi na ang kanyang kapareha ay nagpasya na kailangan niya ng higit pang pagsasanay at nagpunta sa gym. Napagtanto ni Dee na ang mga ranger na ito ay walang intensyon na palampasin ang mga taong ito, at sinusubukan niyang mag-isip ng paraan upang malagpasan ito ng biglang, mula sa gilid ng kanyang mata, napansin niyang tumatakbo si Fighter 10 sa mga lagusan sa malayo. Ang kanyang hininga ay nahuhuli sa kanyang mga baga habang tinitingnan kung may ibang nakakita sa kanya, bago niya subukang magdahilan sa pagsasabing mayroon siyang napakahalagang bagay na kailangan niyang asikasuhin.
Sinabi sa kanya ni Shiro na wala nang mas mahalaga kaysa sa kanilang pagsusulit sa ngayon, ngunit sinabi ni Dee na tapos na ang araw, kaya't siya ay bababa upang magsagawa ng higit pang pagsasanay. Habang paalis siya, pinigilan siya ni Shiro at sinabing gusto niyang makipag-usap sa kanya, ngunit pinutol siya ni Dee, sinabing kakausapin niya ito pagkatapos ng ilang sandali at tumakbo palayo. Natagpuan niya si X na tumatapik sa mga bakal na tubo ng walang dahilan at hinawakan siya mula sa likuran, na tinatakot ang mga liwanag ng araw mula sa kanya. Pinagalitan niya siya sa paglipat sa labas, habang dinadala siya pabalik sa kanyang silid at itinulak siya sa loob ng aparador, na sinasabi sa kanya na ito ang kanyang kuta, na kailangan niyang manatili at bantayan. Sinubukan ni X na tumutol, ngunit isinara ni D ang pinto bago lumabas ng silid. Sa isang hindi magandang pangyayari, dumating ang nerd na ibinigay ni D sa kanya ang laptop para ayusin, at inilapag ang kanyang laptop sa mesa habang sinusubukang hanapin siya. Bigla niyang napansin ang maliit na butas sa aparador at nagtataka kung ano ang ginagawa ng lalaking ito sa kanyang silid. Sinusuri niya ang butas dahil siya ay nasa maintenance department, at nagpa siya na kunin ang pinto kasama niya, dahil kailangan itong mapalitan. Sa kanyang lubos na takot at pagkagulat, sa sandaling ilabas niya ang pinto, nakita niya si X na nakaupo doon sa sulok. Saglit na nagkatitagan silang dalawa, habang sinusubukan ng nerd na intindihin kung bakit may babae sa kwartong ito. Bago pa man siya makapag-react, tumalon si X gamit ang kanyang talem at sinubukang tapusin siya. Sa kabutihang palad, ang nerd ay naglaro ng maraming Dark Souls at umiiwas sa pag-atake bago ang pag-atake gamit ang kanyang sariling espada, na ikinasugat ni X, na natitasid sa lupa at nakaupo doon na nakatalikod sa dingding, na natatakot sa mga kahihinatnen. Lumapit sa kanya ang nerd, sinasabing hindi niya inaasahan na may duster na nasa loob mismo ng punong tanggapan, habang iniisip ni X na tapos na siya at malamang na masasawi na siya rito. Sa kanyang lubos na sorpresa bagaman, itinago ng nerd ang kanyang sandata at sinabi sa kanya na huwag mag-alala, dahil hindi niya ito sasaktan. Sinabi niya sa kanya na gagawa siya ng paraan para makatakas siya sa pasilidad na ito, at pagkatapos ay maaari silang dalawa na pumunta sa kanilang sariling daan. Hindi makapaniwala si X at tinanong niya ang nerd kung ano ang kanyang master plan, ngunit ang sagot lang ng nerd ay hindi siya interesado sa digmaang ito sa pagitan ng mga tao at ng mga halimaw. Ayon sa kanya, lahat ng ito ay maaayos ng mapayapa kung susubukan ng alinman sa kanila, ngunit nais ng lahat na sirain ang kabilang pangkat. Sinabi ng nerd na ayaw niya ng labanan, kaya naman sumali siya sa maintenance squad kahit isa siya sa pinakamagaling na manlalaban sa klase niya. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nasa loob ng training ground si D kasama si Shiro, na gustong magkaroon ng pribadong pakikipag-usap sa kanya. Nagtanong si D kung ano ang gusto niya, dahil mayroon siyang mas magagandang bagay na dapat gawin, ngunit dumiretso si Shiro sa punto at nagtanong kung ano talaga ang gusto ni D. Napagtanto ni D na tiyak na naramdaman ni Shiro ang pagbabago sa pagitan ng nakaraang Hibiki at sa kanya, dahil siya ay mas malupit habang si Hibiki ay isang ganap na malambot. Tinanong niya kung bakit gusto niyang maging isang ranger, at sinimula ni D na bigkasin ang kwento na sinabi sa kanya ni Hibiki tungkol sa kanyang pagkabata at kung paano pinaslang ang kanyang mga magulang ng boss ng halimaw, na tinawag ang kanyang sarili na Diyos. Ipinagpatuloy niya na iniligtas siya ng Blue Ranger, at mula noon, gusto niyang maging ganoon ng sabik na sabik. Nagtatanong si Shiro tungkol sa boss na halimaw na sinasabi niya, ngunit si D mismo ay hindi na alam, kaya nagsinungaling siya na nakalimutan niya ito. Pagkatapos ibinunyag ni Shiro na 4 na taon na ang nakalilipas, ang kanyang kapatid, na isa ring ranger, ay pinaslang ng mismong halimaw na iyon, na hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong lumaban at simpleng itinaboy ang kanyang katawan sa lupa. Sa una, hindi gaanong pinapansin ito ni D, ngunit biglang, nagtanong siya kung ang ibig niyang sabihin ay 13 taon na ang nakakaraan or 4 na taon na ang nakakaraan, dahil alam niya na ang lahat ng mga boss ay pinaslang ng Dragon Keepers 13 taon na ang nakakaraan. Si Shiro ay tumingin sa kanya na naghihinali at sinabi sa kanya na siya ay kumikilos tulad ng Dragon Keepers na nagsabi sa kanya na imposibleng ang kanyang kapatid ay pinaslang ng isang boss monster at ganap na hindi pinansin ang kanyang mga pakiusap habang isinara nila ang kaso sa kanyang kapatid. Mula noon, nahumaling si Shiro sa paghihiganti at nagsimulang manood ng lahat ng Sunday Showdown, ngunit sa kanyang pagtataka, hindi na nagpakita ang halimaw na pumaslang sa kanyang kapatid. Sa katunayan, ang mga halimaw na bosses na dumarating sa panahong iyon ay napakahina.
Iniisip ni Dee kung gaano sila kaina dahil sila lang ang mga duster na nagpapanggap na halimaw. Iniisip ni Dee na ito ay dapat na isang pagkakamali dahil walang paraan na ang isang boss na halimaw ay nabubuhay pa at naglalakad sa lupa na nakabalat kayo. Habang iniisip niya kung may alam ba si X tungkol dito. Pabalik sa kanyang silid, sinubukan ng nerd na pakalmayan si X at nagsimulang magsabi sa kanya ng paraan para makatakas sa lugar na ito, nang bigla silang makarinig ng isang sinag na nag-charge, at isang malakas na sinag ang ganap na umatake mula sa gilid ng nerd, iniwan siyang nasawi sa lupa sa isang iglap. Sa takot sa maaring makita, dahan-daang ibinaling ni X ang kanyang ulo, at nakita niya ang halimaw na Diyos na nakatayo sa kanyang harapan at nagtatanong kung ayos lang siya at kung paano niya nagustuhan ang sinabi ng nerd. Si X ay lubos na naguguluhan, dahil hindi niya maintindihan kung paano mabubuhay ang isang boss monster, ngunit sinabihan siya ng Diyos na huwag mag-alala at sumama sa kanya. Maya-maya, bumalik si Dee sa kwarto, sa pag-aakalang si X ay nasa aparador pa, samantalang ang totoo, ang bangkay lang ng nerd ang naruroon. Kinaumagahan, pumunta siya sa training ground habang nagsisimula ang laban, ngunit sa kanyang pagtataka, hindi pa dumarating si Shiro. Biglang nagpakita ang Blue Ranger at nagsimulang makipag-usap sa kanya ng matamis na sinasabing nawala na niya ang susi. Ibinigay niya sa kanya ang lokasyon ni Shiro habang tumatakbo siya pababa, para lamang makita siyang nakikipaglaban kay Sean. Sinabihan siya ni Dee na huminahon dahil kailangan nilang magtrabaho ng magkasama, ngunit mukhang hindi siya naririnig ni Shiro at patuloy na pinipilit ang pag-atake. Sa kanyang pagtataka, biglang nagsimulang umatake ang ibang mga ranger tulad ni Iggy, Yasuo, at ang nakakainis na babae kay Sean. Ngunit kahit na pagkatapos nito, nagawa niyang umiwas at matamaan silang lahat. Gayunpaman, sa panahon ng pagkalito, nakuha ni Shiro ang susi mula kay Sean, na nanalo sa labanan. Si Sean ay nakaupo sa sulok habang si Dee ay nakatayo roon, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata nang mapagtanto niya na ang 5 kadit na ito ay nagsaanib puwersa, at ipinagkanulo ang kanilang mga kasamahan sa koponan upang magtulungan bilang isang koponan at makuha ang mga susi para sa kanilang sarili. Lumayo silang lahat habang sinasamahan ni Dee ang isang tall-unang Yami at ang cute na babae sa isang van, kung saan sinabi ni Yami na kalimutan na lang nila ito. Sinabihan sila ng cute na babae na kahit na sila ay dapat gumawa ng isang koponan at subukang ibalik ito, na mukhang isang magandang plano para kay Dee, na nagpapatuloy at natagpuan ang inabandonang miyembro mula sa koponan ni Yasuo na nakahiga sa lupa, pinahirapan. Sinubukan niyang gisingin si Kago para sumama sa kanila, ngunit tumanggi siya bago pagalit na sinuntok si Dee. Sa kanyang pagtataka, napagtanto niya na si Dee ay hindi talaga isang tao kundi isang duster, na dahilan kung bakit niya nabasa ang kanyang pantalon nang siya ay agad na bumangon at nagsimulang sumunod sa kanyang mga order. Nalaman nila na ang mga nagtaksil ay nakakuha na ng 4 na susi, at ang natitira na lang ay ang Yellow Ranger, si Suzo. Kaya pinalibutan siya ng mga ito at itinutok ang kanilang mga sandata sa kanya. Tumanggi siyang ibigay ang susi sa kanila, na pinipilit silang lahat na umatake. Ngunit nang mawala ang alikabok, napagtanto nila na siya ay ganap na hindi nasaktan. Biglang tumalon si Kago mula sa mga anino at inatake siya gamit ang kanyang espada, habang si Dee ay ngumingiti, na iniisip na ito ay direktang nataman. Ngunit nang mawala ang alikabok, napagtanto nila na mayroon siyang harang na nakapalibot sa kanya. Sinusubukan ni Kago ang kanyang buong makakaya sa patuloy na pag-atake upang maalis ang hadlang, ngunit wala itong silbi habang nakatayo siya doon na naiinip. Lahat sila ay nagsimulang magpaputok, ngunit ang kanilang mga bala ay malapit nang maubos. Sumigaw si Dee na kailangan nilang ibigay ang lahat, kaya ibinaba nila ang kanilang mga sandata at sumugod pasulong upang salakayin siya, ngunit madali siyang lumakad sa kanila ng may kabilisan at tinulak si Yami sa dingding dahil masyado itong mahina. Sinimula ni Suzo na pagtawanan ang kaduwagan nito nang subukang suntukin siya ni Dee, ngunit hinaranggan niya ito. Biglang napagtanto ni Suzo na ang taong ito ay hindi si Hibi, ngunit tiyak na si Dee. Kaya't iniabot niya lamang ang susi kay Yami at lumakad palayo. Lahat sila ay nagsimulang magdiwang, ngunit ang kanilang mga selebrasyon ay natigil habang ang mga nagtataksil ay dumaan sa kanila, at ang masungit na babae ay humawak sa mga kamay ni Yami at kinuha ang susi bago sinabing sila ang nanalo. Galit na sinubukan ni Dee na hampasin siya, ngunit hinaranggan niya ang pag-atake. Bago niya ito masundan, nagsimulang makipagtalo sa kanya si Yasuo.
Hindi nagtagal ay tumunog ang kampana, at napilitan silang itigil ang laban habang si D ay nag-aapoy sa galit na nanunumpa na babalikan ang mga susi mula sa mga duwag na ito. Gayunpaman, maaaring walang kabuluhan ang lahat, habang ang boss na halimaw ay naglalakad sa pasilidad, sinisira ang sinuman at anumang bagay na darating sa kanyang landas, habang ang Blue Ranger ay nanonood mula sa sulok, pinagpapawisan sa takot. Si Yasuo at ang masungit na babae ay nag-high five dahil sa tingin nila ay nakapasa sila sa pagsusulit, at opisyal na silang Rangers ngayon. Nilapitan ng babae si Yumi, sinabi na narinig niya na gusto nitong sumali sa Rangers para maging tanyag sa mga babae. Tinawag niya itong walang kabuluhang duwag, at sinabihan siyang pumili ng ibang trabaho dahil hindi man lang niya maitago ang isang susi. Lumapit din si Yasuo kay Kago, ngunit hindi niya ito tinitingnan sa mata. Samantala, ang cute na babae ay nagbibilang ng mga segundo, at sa kanyang pagbibilang hanggang 60, si D ay biglang pumunta kay Yasuo at sa masungit na babae upang batiin sila sa kanilang tagumpay. Sinabi niya sa kanila na gawin ang kanilang makakaya kapag naging ranger sila, at pagkatapos ay biglang kinuha ang susi mula sa mga kamay ng masungit na babae. Tumungo siya sa kanyang koponan, at ipinagdiwang nila na nakuha nila ang susi, ngunit ang mga nagtataksil ay hindi natutuwa tungkol dito. Sinabing bawal nang kunin ang susi dahil tapos na ang pagsusulit. Nagrereklamo sila kay Shiro at sa iba pa na kara-rating lang sa eksena, sinabing ninakaw nila ang susi kahit tumunog na ang kampana. Gayunpaman, sinabi ni Shiro na hindi niya narinig ang kampana at hindi pa rin tapos ang araw. Si Yasuo at ang babae ay nagulat doon, at nang lumingon sila sa loser gang, nakita nila silang ngumingiti ng nakakatakot habang inaamin na nalaman nila ang ginawa nila. Ang loser gang ay nagsimulang tumakas, kasama ang lahat na sumusunod sa kanila. Ilang minuto ang nakalipas, hiniling ni D kay Kago na kalikotin ang kampana para tumunog ito ng medyo mas maaga kaysa sa itinakdang oras. Napagtanto ng lahat na plano niyang linlanggan ang iba sa pag-iisip na ang oras ay tapos na, upang maaari nilang nakawin ang susi mula sa kanila. Sa ngayon, tumatakas sila para panatilihing ligtas ang susi hanggang sa opisyal na pagtatapos ng araw. Tumalikod sina Kago at ang cute na babae at inaatake ang mga humahabol. Nagawa nilang pigilan ang lahat maliban kay Shiro, na patuloy na humahabol sa kanila. Hiniling ni Yumi kay D na ibigay sa kanya ang susi, na nangangakong protektahan ito sa kanyang buhay. Ibinato ni D ang susi sa unahan, at binilisan ni Yumi ang pagkatakbo, kinuha ang susi at tumakbo palayo. Sinabihan ni D ang kanyang mga kasamahan na protektahan si Yumi, ngunit bigla siyang inatake ni Shiro. Hinaharangan niya ang kanyang pag-atake, at patuloy silang nagpapalitan ng pag-atake habang nilalampasan sila ng iba. Inilabas ni D ang kanyang baril at pinaputukan sila, tinamaan si Iggy at naging dahilan para matamba ito. Kahit na nahuhulog na siya, nagawa ni Iggy na mapaputukan ang susi sa kamay ni Yumi, at naabutan siya ng masungit na babae. Sabay silang tumatakbo sa isa't isa at sumisid para masalo ang susi. Biglang tumunog ang kampana, at ang anunsyo ay ginawa para sa lahat na itigil ang kanilang mga away at bumalik kaagad. Ang lahat ay napipilitang bumalik na hindi nasisiyahan, ngunit si D at ang kanyang koponan ay masayang nakahiga sa lupa habang hawak pa rin ni Yumi ang susi ng buong lakas. Samantala, ang boss monster ay naglalakad sa pasilidad, at nakita niya ang isang babae sa harap niya. Papasabugan na sana siya, ngunit mabilis na nag-react ang Blue Ranger at iniligtas siya mula sa kanyang pag-atake. Sinabi niya sa babae na tumakas, ngunit tumanggi siyang iwan siya dito. Siya ay bumangon, at pagkatapos ay inatake ng boss monster ng mabilis ang kanyang ulo, na nagsasabi na dapat talaga siyang tumakas. Ang Blue Ranger ay natatakot ngayon, at ang boss monster ay mas lumapit sa kanya, nagtatanong kung hindi ba siya nahihirapang mamuhay ng may pasanin na responsibilidad. Masasabi niyang hindi siya kasing bata ng hitsura niya, at palagi siyang pinipilit ng kanyang mga tungkulin. Sinabi niya sa kanya na maaari niyang palayain siya mula sa mahirap na buhay na ito at nagsimulang kuminang, na humihiling sa kanya na sumuko sa kanya. Nagalit ang Blue Ranger dito, at pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan, na sinasabi na ayaw niya ng anumang pabor mula sa isang halimaw. Ipinakita niya ang kanyang divine artifact, isang pistol na tinatawag na yabo na tumatawag sa isang higanteng ulo ng halimaw na gawa sa tubig sa likod niya. Ang higanteng waterhead at ang boss monster ay parehong nagpaputok ng kanilang mga atake, na lumikha ng isang malaking pagsabog. Sa kabilang banda, si D at ang kanyang mga kaibigan ay talagang masaya na sila ay nakaligtas sa araw na iyon.
Pinupuri ng lahat si Kago para sa kanyang malaking kontribusyon sa kanilang koponan ngayon. Sinabi sa kanya ni Yami na dahil napakahusay niya sa kanyang mga kamay at teknolohiya, dapat siyang sumali sa Yellow Squad sa halip na sa Blue Squad. Gusto ni Yami na sumali sa Blue Squad sa halip, at ang cute na babae ay maayos sa pagiging isang Green Ranger. Sinabi sa kanila ni Kago na masyado silang umaasa, ngunit sinabi sa kanya ni Dee na tama lang na gawin ito. Pagkatapos nito, umalis si Yami at ang cute na babae upang maghanap ng isa pang miyembro, at naiwan si Kago na mag-isa kasama si Dee. Tinanong niya ito kung bakit nandito ang isang duster na tulad niya. Sumagot si Dee na hindi niya sasabihin ang kanyang mga sikreto sa isang kaaway, at sinabi ni Kago na sila ay magkasamang nakipaglaban ng magkasama. Ginawa ni Dee ang kanyang kamay bilang isang talim at pinagbantaan siyang manahimik, ngunit hindi iniisip ni Kago na siya ay isang masamang duster na may kakayahang pumaslang ng mga tao. Paimpal siyang lumalayo, sinabihan si Dee na kumpletuhin ang anumang dapat niyang gawin at bumalik sa grupo ng mabilis. Nakipagkita si Kago kay Yami at sa iba pang nakahanap ng lalaking tinatawag na Shibo, na nawalan ng tiwala at tamang pag-iisip. Iniisip niya na siya ay isang langgam na napakahina para labanan ng isang dragon at sinabing wala na siyang pag-asa. Sinabi sa kanya ni Kago na maaari pa rin silang manalo dahil hindi na sila talo, dahil kinuha nila ang isang susi. Hiniling niya kay Shibo na sumama din sa kanila, at inuulit din ng iba ang kanyang mga salita. Sinusubukan nilang udyukan si Shibo sa pamamagitan ng pagpapagawa sa kanya ng kanyang paboritong bench press, ngunit wala siyang pag-asa na harapin ang Ranger gamit ang kamanghamanghang mga muscles na meron siya noon. Sinabi sa kanya ni Yami na hindi na niya kailangang labanan ang Ranger dahil nasa kabilang team na ang kanyang susi. Iyon ay biglang nagliyab ng apoy sa puso ni Shibo, at bumalik siya sa kanyang buong lakas at sinabi na aalisin niya ang susi sa kanila sa lahat ng mga gastos. Sa kabilang banda, si Dee ay nag-eespiya kay Iggy at sa masungit na babae na nagiging lovely-dovey sa isa't isa, at gusto niyang masuka sa tanawing ito. Samantala, may pinaplano ang kanyang mga kasamahan sa koponan, at pagkatapos itago ang kanilang mga armas, nagpaplano silang magpahinga para sa gabi. Tinanong ni Kago si Yami kung sinadya niya ba ito nang hilingin niyang sumali sa Yellow Squad kanina. Sinabi ni Yami na sigurado siya tungkol dito, ngunit kung gusto pa rin ni Kago na sumali sa Blue Squad, ayos lang sa kanya. Iyon ay nagpapaalala kay Kago ng kanyang mga araw sa paaralan kasama si Yaso, at ngumiti siya bago lumabas upang makita ang mga instruktor. May ilang plano din si Yami, at sinubukan niyang sabihin sa cute na babae na hindi siya makikipagkita sa kanyang kasintahan dahil wala siya nito, ngunit wala siyang pakialam. Tumakbo si Kago kay Dee habang siya ay bumalik, at sinabi sa kanya na napag-usapan nila ang isang bagay na mahalaga at dapat niyang malaman ang tungkol dito mula sa cute na babae. Pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Dee nang wala sa oras sa pagpapaunawa sa kanya ng kanyang mga kakayahan. Itinuring ni Kago si Yaso bilang kanyang bayani, ngunit ngayon ay determinado siyang maging bayani mismo. Habang tumatakbo si Kago, nakita niya ang ilang ethereal na balahibo na dahan-daang nahuhulog sa lupa. Tumingin siya sa unahan at nakita niya ang boss monster na natanggal ang mga pakpak nito, at isang sugatang Blue Ranger sa kanyang harapan. Napansin at nakilala siya ni X, ngunit ngayon ay sobrang takot na si Kago. Tumakbo siya palayo, hindi maintindihan ang nakita niya. Gusto niya ng isang tao na iligtas ang Blue Ranger, ngunit pagkatapos ay nagpa siya na maging isang tao. Sumugod siya sa gilid at inilagay ang sarili sa harap ng Blue Ranger at inilabas ang kanyang lightsaber, na sinasabi sa boss monster na huwag nang saktan ang babae. Sinabi niya sa kanya na tumakas, ngunit itinulak lang siya ni Kago sa elevator at nagsara ang pinto habang sinusubukan niyang sabihin sa kanya na tumakas. Si Kago ay nakaharap pa rin sa boss monster, at sumigaw siya na siya ay isang ranger din. Siya ay tumalon sa kanya ng isang pag-atake, ngunit ang boss monster ay umatake lamang sa kanya, na humahampas sa kanya sa pader. Gayunpaman, nagkaroon din siya ng labis na pinsala laban sa Blue Ranger at nagpa siya na pumunta sa isang tahimik na lugar upang makarecover. Hiniling niya kay X na linisin ang kalat, at tumingin lang siya kay Kago at tinawag siyang walang isip. Sa kabilang banda, nakita ni Dee si Yami na papunta sa kung saan, kaya sinundan niya ito, at nalaman na sinusubukan niyang makipag-negotiate kay Iggy para makuha ng masungit na babae ang spot sa team nila kapalit ng pag-abot ng susi. Handa itong tanggapin ni Iggy, at narinig ni Dee ang lahat mula sa ilalim ng mesa.
Napagtanto niya na si Iggy ay isang mas malaking hamak kaysa sa kanya, ngunit sa ngayon, kailangan niyang gumawa ng isang bagay bago mawala ang susi sa kanila. Gayunpaman, hindi basta-basta ibinibigay ni Yami ang susi kay Iggy dahil ang kanilang koponan ang nagsumikap para makuha ang susi na ito. Lumabas si Dee mula sa pagtatago at sinabi kay Yami na ginawa niya ang tama, at bumalik sila kaagad. Di nagtagal pagkatapos noon, nakita ni Suzo at ng iba pang mga seniors ang mga mantsa ng dugo sa lugar kung saan nakipaglaban ang Boss Monster sa Blue Ranger at natalo si Kago. Sinabi ni Suzo na dahil ang isang umaatake ay Lom Alaya, hindi sila dapat magdaraos ng pagsusulit, ngunit hindi sumasang-ayon ang kanyang mga kasamahan. Sinabi ni Sean sa lahat na dalhin ang kanilang mga replika ng Divine Artifact, dahil kailangan nilang tugisin ang kalaban mismo nang hindi ipinapaulam sa mga nakatataas ang tungkol dito. Kinabukasan, si Dee at ang kanyang koponan ay nagtipon, at si Kago ay mukhang ayos na ayos sa kabila ng malubhang pinsalang natamo niya kahapon. Lumapit sila sa kabilang koponan, at iminumungkahi ni Iggy na idol nila ito sa isa't isa upang makuha ang mga karapatan sa mga susi. Sinabi ni Dee na maglalaban sila sa isa't isa sa patas na tunggalian, at ang tanging sandata na magagamit nila ay ang kanilang mga lightsabers. Ang mga matchup ay malapit ng itakda, na si Kago ay nakaharap kay Yasuo at ang cute na babae na nakaharap kay Iggy. Hinarap ni Dee si Shiro at kinukutsa siya sa pagtataksil sa kanila at pakikipagtambalan sa mga kalaban. Sinagot ni Shiro na handa siyang ipagkanulo ang lahat para maging opisyal na ranger para matupad ang kanyang layunin. Sinabi lang ni Dee sa kanya na nag-overreact lang siya, at ang insidente sa kanyang kapatid ay hindi kasalanan ng isang boss monster dahil nasawi na silang lahat. Nagalit si Shiro dito at inilabas ang kanyang lightsaber, at ganoon din ang ginawa ni Dee. Gayunpaman, mas mahaba at mas makapangyarihan ang lightsaber ni Dee, at natulala si Shiro nang makita iyon. Kahapon, sinabi ng cute na babae kay Dee ang tungkol sa isang kakaibang bagay na natuklasan ni Kago sa kanilang sandata. Bukod sa pagiging baril at lightsaber, maaari itong baguhin sa ikatlong konfigurasyon na naglalabas ng malaking dami ng enerhiya ng sabay-sabay, at ito ay lubos na nakakatulong para sa isang maikling tunggalian. Ngayon, lahat ay gumagamit ng parehong energy burst configuration. Umiindayog si Dee sa napakahabang laser blade, sinisira ang sahig sa bawat pag-indayog, at maiiwasan lang ni Shiro ang kanyang mga pag-atake. Natatawang sinabi ni Dee na invincible na siya ngayon. Nagpaputok si Shiro ng fire extinguisher para harangin ang kanyang paningin. Sinimulan niya ang pagpapaputok sa kanya, at pinagtibay ni Dee ang lahat ng mga atake bago maglunsad ng malakas na pag-atake na bumagsak sa sahig sa ilalim ng mga ito. Si Shiro ay nasa lupa ngayon, at itinutok ni Dee ang kanyang espada sa kanya, hinihiling sa kanya na ibigay ang susi at gayon din ang pagsuko sa quest para sa paghihiganti. Sinabihan niya si Shiro na aminin na walang boss monster na pumaslang sa kanyang kapatid at nag-i-imagine lang siya ng mga bagay-bagay. Nagpagalit iyon kay Shiro dahil iyon ang parehong mga salita na sinabi sa kanya ng Red Ranger sa libing ng kanyang kapatid. Sinubukan siya ni Shiro na kumbensihin na nakita niya ang boss monster sa sarili niyang mga mata, ngunit ayaw maniwala sa kanya ng Red Ranger. Ang sabi niya, ang mga boss monster ay bumababa lamang para sa Sunday showdowns at malamang na ang kanyang kapatid ay napaslang ng isang mahinang duster. Sinabi niya kay Shiro na ang kanyang kapatid ay masyadong mahina para maging isang ranger, at ang mga salitang iyon ay nagpapasigla pa rin sa kanya. Bumangon si Shiro, sinabi kay Dee na hindi siya titigil sa anumang bagay dahil ang buong puwersa ng ranger ay kanyang kaaway. Nakikita ni Dee ang isang sulyap ng kanyang sarili sa kanya, kaya hiniling niya sa kanya na sumuko ng maayos. Gayunpaman, inatake siya ni Shiro, at napilitang hampasin siya ni Dee ng buong lakas. Habang bumabagsak si Shiro, naalala niya ang sinabi ng kanyang kapatid noong siya ay nakapasa sa pagsusulit para maging isang ranger cadet. Sinabi niya noon na hindi lang ang mga halimaw, kundi lahat ng kawalang katarungan sa mundo ang kanyang tunay na kalaban. Sa pag-iisip na iyon, tumayo si Shiro at sinimulang itama ang kanyang espada sa mga bato. Tinanong siya ni Dee kung nawala na siya sa sarili, ngunit naputol ang espada ni Shiro, at nagawa niyang ilabas ang energy burst mode na ikinagulat ni Dee. Ngayon sila ay nasa pantay na batayan, at ipinahayag ni Shiro na tiyak na mananalo siya sa laban na ito.